Kabanata 631. Ang kasama nito. Sa isang kisap mata, ilang buwan na ang lumipas. Malaki ang pagbabago sa labanan sa loob ng Fire Demon Country at umatras ang Sky Demon Country ng kanilang mga tropa. Ang digmaan na tumagal ng halos isang siglo ay nagtapos nang ang mga sinaunang demonyo ay maglaban at magkaing isa't isa. Natapos ni sinaunang Demon Belo ang unang pagsipsip at nagsanib siya sa sinaunang demon ng Fire Demon Country. Nakamit niya ang isang napakalakas na estado, kaya't hindi na niya kailangan ng dugo ni Wang Lin upang magkaroon ng katawan at maaari nang umalis ng mag-isa. Si Wang Lin ay nakaupo sa posisyon ng Lotus, nakapikit ang mga mata, malapit sa Dragon Lake malapit sa kabisera ng Sky Demon Country. Walang emosyon ng kanyang mukha. Nang hawakan niya ang buto, pumasok siya sa isang misteryosong estado. Matapos pagsipsip ni Belo sa kaluluwa ng iba pang sinaunang demonyo, ginamit niya ang isang spell upang dalhin si Wang Lin dito. Lumipas ang oras at ilang buwan na ang nakalipas. Nang araw na ito, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Pagdilat ng kanyang mga mata, isang kislap ng gintong liwanag ang lumabas mula dito. Malaki ang pagbabago sa kanyang aura kumpara noong bago siya pumunta sa Fire Demon Country. Ang hitsura ngayon ni Wang Lin ay tila isang mortal na scholar. Sa ngayon, parang wala nang anumang celestial spiritual energy sa kanyang katawan, kaya't tila siya ay isang normal na tao. Ngunit may amoy na kaaya-aya sa kanyang katawan na nagbigay ng isang pinong pakiramdam. Pagbukas ng kanyang mga mata, huminga si Wang Lin ng malalim at nagbuga ng masamang hangin. Ang aming sinaunang lahi ng demonyo ay may spell simula pa noong unang panahon. Ang spell na ito ay nagpapahintulot sa amin na maunawaan ang kalangitan at lupa at lumikha ng aming sariling mga spell. Ang spell na ito ay maaari ring gamitin sa ibang mga nilalang. Subalit, bukod sa aming sinaunang lahi ng demonyo, tanging kami lamang ang makakaranas nito ng isang beses sa buong buhay. Nag-isip si Wang Lin at muling ipinikit ang mga mata. Ang eksena ng kanyang pagsasanib sa Grey Robe figure ay pumasok sa kanyang isipan. Sa ngayon, parang isang panaginip na lamang ito at may natitirang takot sa kanyang puso. Bukod sa iyo, dalawang ibang mga nag-aaral ng kulto ang nabigyan ko ng pamana. Pareho nilang naramdaman ang pagbabago na mangyayari sa susunod na kaharian at nakakuha ng bagong pagkaunawa sa kanilang mga spell. Lalo na ang pangalawang nag-aaral ng kulto na may pinakamataas na talento na aking nakita. Nalikha niya ang sarili niyang spell. Ang talento ng batang iyon ay hindi mas mababa kaysa sa aming sinaunang lahi ng demonyo. Pinaikit muli ni Wang Lin ang mga mata at tahimik na nagtanong, sino? Ang pangalan niya ay Sun Yun. Hindi ko alam kung narinig mo na siya. May bahid ng kalungkutan sa boses ng sinaunang demon. Sun Yun. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, Senior Ancient Demon, may isang huling bagay na natitira sa ating kasunduan. Isang malakas na hangin ng demonyo ang lumitaw sa loob ng Dragon Lake, bumuo ng isang vortex. Nilamon nito ang paligid at nawala sa harap ni Wang Lin, na nagpakita ng isang kabataang may malasakit na hitsura. Ang pinakakapansin-pansin sa taong ito ay ang kanyang mga berdeng mata na may demonyong liwanag. Nagbigay ito ng malupit na liwanag na nagbigay sa kanya ng isang hindi pangkaraniwang itsura. Nang magpakita siya, tiningnan niya si Wang Lin at ngumiti bago nagsabi, hindi ko tiyak na makakalimutan ang aking pangako sa iyo. Habang ikaw ay nagkakaroon ng pagkaunawa, ginamit ko ang isang spell upang hanapin ang katawan ng Divine Sense mula sa pagoda. Habang nagsasalita ang kabataan, ipinakita niyang walang pag-aalala ang kamay. Ang mga alon ng liwanag ay lumitaw sa kanyang galaw at nagsanib ang mga ito upang magbigay ng imahe. Ang imahe ay isang malaking bangin. Mula sa itaas, mukhang isang malaking bitik sa lupa. Paminsan-minsan, may mga itim na ulap na lumalabas mula dito. Ang epekto ng mga ulap na ito ay nagdudulot ng panginginig ng imahe. Ang lugar na ito ay tinatawag na Tide Abyss ng inyong mga nag-aaral ng kulto. Ang aura ng iyong kaibigan ay naruroon. Mayroong 6 na pasukan sa Tide Abyss. Pumunta ka sa isa na nasa Water Demon Country. Iyon ang pinakamalapit sa iyong kaibigan. Tiningnan ni Wang Lin ang larawan. Pagkatapos mag-isip ng sandali, nagtanong siya, ano ang eksaktong ibig sabihin ng Tide Abyss? Nag-hesitate sandali ang kabataan at sumagot, may mga lugar sa kalawakan kung saan ang kalawakan mismo ay bumagsak ng maraming beses. Ang isang tunnel na humahantong sa hindi kilalang lugar ay nabubuo sa mga lugar na ito dahil ang kalawakan dito ay palaging bumagsak. Mayroong isang hindi matatawarang puwersa ng pagsipsip sa loob ng tunnel. Ang Tide Abyss ay isang lugar na tulad nito. Hindi na nagdagdag pa si sinaunang Demon Belo, at hindi na rin nagtanong pa si Wang Lin. Ramdam ni Wang Lin na maraming itinatagong impormasyon si Belo. Gayunpaman, kung ayaw ni Belo magsalita, walang silbi para kay Wang Lin ang magtanong pa. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin at dahan-dahan niyang tinanong, kung may 6 na pasukan, mayroon bang pareho para sa mga exit? Ang kabataan ay ngumiti ng kaunti. Ang ngiting iyon ay may bahid ng pagiging demonyo.
Sinabi niya, isa lamang ang exit, at ito ay nasa Fire Demon Country. Habang nagsasalita, iniabot niya ang kanyang kanang kamay patungo sa imahe at nagkolaps ang imahe. Ngunit nahuli niya lahat ng mga alon ng liwanag at ginawang isang jade na may sukat ng daliri. Pagkatapos, hinagis niya ito kay Wang Lin. Kunin mo ito. Maaari mong ipasok ang iyong divine sense dito at gamitin ang aking mga mata upang makita ang lahat sa loob ng Tide Abyss. Ito ay isang regalo ko sa iyo sa pagtupad ng ating kasunduan. Kinuha ni Wang Lin ang jade, ipinagpag ang kanyang mga kamay, at sinabi, maraming salamat, Senior Ancient Demon. Ngumiti ang kabataan at umiling. Sinabi niya, dapat ako ang magpasalamat sa iyo. Dapat ka nang umalis. Kailangan kong magtago at magsagawa ng closed-door cultivation ng ilang panahon. Tumayo si Wang Lin at naglakad patungo sa harap. Tuluyan siyang nawala at iniwan ang Dragon Lake. Tiningnan ng kabataan ang direksyon na tinahak ni Wang Lin. Nagbigay ang kanyang mga mata ng isang demonyong liwanag. Isa lamang ang kailangan ko na 100 taon upang ganap na masipsip ang iba pang 7 sinaunang demonyo. Pagkatapos, ako, sinaunang Demon Deo, ay muling mabubuhay. Sinaunang Demon Tajia, noon ikaw ay nakatakas sa gantimpala pagkatapos ng labanan. Makikita ko kung gaano ka nakabilis makabawi sa loob ng 100 taon. At mayroon pang batang ito. May aura siya ng isang sinaunang Diyos sa kanyang kaluluwa. Kahit na ito ay mahina, ito ay napaka-pure. Isa itong mahusay na tonic para sa aming sinaunang lahi ng demonyo at sinaunang lahi ng demonyo. Ngunit ang mas pure na aura na ito, mas hindi ko kayang pagsipsipin. Nang maisip ng kabataan ng aura, siya'y nanginginig. Sinaunang Diyos. Yun ang lahi na nakakuha ng karamihan ng lakas ng maghiwa-hiwalay ang sinaunang kaayusan. Ang strand ng aura sa loob ng batang ito ay napakalakas. Ang taong nag-iwan ng aura na iyon sa kanyang katawan ay hindi bababa sa 8 star. Malaki ang posibilidad na siya ay 9 stars. Isang 9 na star sinaunang Diyos. Kahit na magsanib pa kami ng sinaunang demonyo, madali akong mapapatay ng sinaunang Diyos na iyon. Pinakamahalaga, may isang nakatagong layunin sa loob ng aura na iyon. Ang layunin na iyon ay nagpapagulo sa aking puso sa unang pagkakataon na ito ay naramdaman ko. Ang tanging bagay na maaaring magbigay ng ganitong pakiramdam ay ang Royal Bloodline. Dahil sa aura na ito kaya't nakabuo ako ng hindi na kinailangan pang mangamba na magkakaroon ng pagsabog ng isip si Wang Lin. Noong mga panahong iyon, hindi ko sinabi sa kanya ang buong katotohanan. Kahit na may aura ng sinaunang Diyos ang isang tao, hindi ito sapat upang makabuo ako ng hindi kailangan ng Royal Bloodline. Kung ako at ang sinaunang Demon Tajia ay makaligtas hanggang ngayon, ganun din ang magiging isang sinaunang Diyos. Kung ako ay mag-iisa sa pagsipsip sa aura na iyon, ito ay maghahatid ng isang puno ng problema sa hinaharap. Ngunit habang kaya kong pigilan ang tukso na ito, hindi ko alam kung kaya ni Ancient Demon Tajia itong pigilin. Ang Tide Abyss ay isang napaka-misteryosong bahagi ng Demon Spirit Land. Ito ang pinagmumulan ng Tide Phase sa labas. Sa mga hindi mabilang na taon, malaking halaga ng mga magic na yaman, Spirit Stones, at Spirit Beasts ang nasipsip sa Demon Spirit Land at dinala dito. Sa kasalukuyan, sa kailaliman ng Tide Abyss, may isang malawak na espasyo ng itim na mist. May ilang tao na nakaupo sa isang libong talampakang lapad na bukas na lugar sa loob ng itim na mist. Isa sa mga tao ay isang kalalakihang nasa kalagitnaan ng kanyang mga taon. Siya ay napakagwapo, ngunit may isang bahid ng kanyang masamang kalikasan sa kanyang mukha. Paminsan-minsan, naglalabas siya ng aura ng ambisyon. Nakaupo siya sa lotus position sa gitna, at ang kanyang ekspresyon ay malamig. Makakapal na hibla ng death energy ang umiikot sa kanyang katawan habang hawak niya ang isang kakaibang anyo ng kalansay sa kanyang kanang kamay at patuloy na hinihimas ito. Ang kanyang mga mata ay bumukas at pumikit. Kapag binuksan niya ang kanyang mga mata, naglalabas siya ng isang titig na sobrang dilim at malungkot na nagpapahirap sa puso ng sinumang makakatingin sa kanya. May 4 na tao na nakaupo sa lotus position sa tabi niya. Ang 4 na ito ay nakasuot ng mga asul na kasuotan at may malalaking espada sa kanilang mga likod. Ang bawat isa sa kanila ay may ekspresyong kasing dilim ng kanya. Sa puntong ito, ang itim na mist sa kanilang harapan ay biglang gumalaw. Isang anino ang mabilis na lumabas mula sa mist, na nagpapakita ng isang lalaking nakasuot din ng asol. Ang kanyang mukha ay puno ng panghihinayang habang sinabi niya, Senior Greed, ang mga hayop sa loob ng mist ay hindi nagkalat. At, mas marami pa kaysa dati. Ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng kanyang mga taon ay si Greed. Nagbuga siya ng malamig na hinga at nagsabi, ako ang nagmaliit sa lugar na ito. Lahat ng mga hayop dito ay kinuha mula sa kalawakan at pinalakas ng misteryosong puwersa dito. Natural na magkakaroon ng malalakas na hayop sa lugar na ito. Sa puntong ito, isang disipulo mula sa The Luzord Sect na nanatiling tahimik ay nagsabi, Senior Greed, masyado ng marami ang mga hayop na ito, at bawat isa sa kanila ay sobrang tapang.
Karaniwan, ang ganitong klase ng mga hayop ay kilala, ngunit matagal ko nang iniisip at hindi ko matindaan kung anong uri ng hayop sila. Ang taong ito ay nakaupo sa isang kakaibang posisyon. Parang ang lahat ng ibang disipulo ay nakaupo sa kanya bilang sentro. Tiningnan ni Greed ang taong nagsalita. Alam niyang ang taong ito ay may mataas na lugar sa mga disipulo. Siya ang kanilang head senior apprentice brother, si Chen Long. Siya ay ang paboritong disipulo ni Sword Saint Ling Tianhao at napakamatalino. Itinatago rin niya ang kanyang kasanayan ng mabuti kaya't kailangang magmasid ni Greed upang makakita ng ilang palatandaan. Sa panlabas, ang taong ito ay nasa huling bahagi ng soul transformation, ngunit sa katotohanan, siya ay nasa unang bahagi ng ascendant. Kahit na hindi siya ang may pinakamataas na kasanayan sa 12 espada, maging si Chou Nu, na umabot sa mid-stage ng ascendant, ay labis na iginagalang siya. Matapos marinig ang mga salita ni Chen Long, nag-isip saglit si Greed at nagsabi, ang mga hayop na ito ay talagang kakaibang kakaiba. Kahit ako ay hindi pa nakakita ng mga ito. Ang kalawakan ay walang hanggan, at ang kalangitan ay kumikilos sa misteryosong paraan, kaya't hindi posibleng malaman ng mga cultivator ang lahat ng mga anyo ng buhay. Malamang na ang mga hayop na ito ay nasipsip ng tide phase na nangyayari bawat 5,000 taon. Takot akong matagal na silang nandito, kaya't hindi nakakapagtaka na hindi makilala ang hayop na ito. Hindi na nagsalita si Chen Long at ang iba pang mga disipulo ay tahimik na nag-isip. Malalakas na mga pagungal ang dahan-daang dumating mula sa loob ng itim na mist. Sa gilid ng itim na mist, may isang hayop na ilang 10 talampakan ng lapad, may itim na balahibo, at isang matalim na bibig. Pinapailan lang nito ang mga pakpak nito habang ipinag-uutos nito na palibutan ng lugar. Ang mga pulang mata nito ay naglalabas ng matinding, malamig na liwanag, at ang mahahabang bibig nito ay magdudulot ng takot sa puso ng sinumang makakita nito. Kung si Wang Lin ang makakakita sa mga hayop na ito, agad niyang makikilala ang mga ito bilang mga mosquito beasts. Ngunit, hindi ito ang karaniwang gintong purpura nilang kulay. Kabanata 632. Ang binhi na masira ang relasyon sa All-Seer. Si Uma, nakatabi ni Chen Long, ay may malungkot na ekspresyon habang bamulong, ang katawan ni Shen Hao ay nilamunan ng mga hayop na ito. Pati ang kanyang origin soul ay hindi nakaligtas. Ipinakita ni Chen Long ang isang mapait na ekspresyon. Sa 12 espada, maliban kay Wei Yan na namatay, at kina Zishu at Haizu na nanatili sa labas, ang natitirang 9 na kasapi ay sumunod kay Greed patungong Tide Abyss. Binanggit ni Greed na pagkatapos niyang obserbahan ang lugar na ito, napagpasyahan niyang ang pinakamahalagang yaman sa Demon Spirit Land ay matatagpuan sa Tide Abyss. Lahat ng iba pang kasama ni Chen Long ay naintriga sa mga sinabi ni Greed. Nakita nila ng personal ang hindi mabilang na mga yaman at kakaibang bagay na magpapapula ng mata ng kahit sino na nasipsip papasok sa Demon Spirit Land sa East Demon Spirit Sea. Maaaring sabihin ang kanilang layunin sa pagpunta dito, maliban sa pagkuha ng pamamana ng sinaunang demonyo, ay upang makuha ang mga bagay na ito. Laging kalmado si Chen Long. Bagamat naramdaman niyang may mali, hindi siya makahanap ng dahilan upang tumanggi. Gayunpaman, nakapagplano siya, hindi niya pinayagan na pumasok silang lahat ng sabay. Imbes, ipinadala niya ang tatlo sa isang hiwalay na grupo na pinangunahan ni Chou Niu upang pumasok mula sa ibang pasukan. Patuloy silang nakikipag-ugnayan at iniwan pa nila sina Zishu at Haizu sa labas. Noong unang pumasok sila sa Tide Abyss, naging maayos ang lahat. Ngunit agad itong nagbago nang kumuha si Greed ng isang hindi kilalang bagay mula sa isang kuweba. Bigla silang inatake ng mga misteryosong hayop at nahulog sa bitag dito. Hindi sila nakalabas at nahulog dito ng halos 100 taon. Bagamat tunog mabagal ang 100 taon, mabilis itong lumipas para sa kanila. Nakulong sila sa abyss na walang araw o gabi. Pinalilibutan sila ng madilim na fog, at kapag sumubok silang lumabas, makakasalubong sila at maaatake ng mga hayop na ito. Namatay si Junior Brother Shen Hao nang magsikap na mag-breakthrough. Kahit ginamit niya ang espada ng kanilang guro bago siya namatay at nakapatay ng ilang hayop, sobrang dami ng mga ito. Alam ni Chen Long na kahit papagsamahin nila ang lahat ng sword energies, hindi nila kayang umalis mula rito. Hindi ito pwedeng magtagal. Huminga ng malalim si Chen Long, tumayo, at tumingin kay Greed. Ang kanyang kilos ay agad nagdulot sa ibang 4 na disipulo ng Dalu Sword Sect na tumayo. Pumwesto sila sa paligid ni Greed. Nanatiling malungkot ang ekspresyon ni Greed habang nagbuga ng isang mahinang tawa. Mga pamangkin, ano ang ibig sabihin nito? Sumagot si Chen Long sa seryosong tono, Senior Greed, nais naming malaman kung ano ang nakuha mo mula sa kuweba na iyon. Nagpakita ng bahid ng panguuyam ang mga mata ni Greed at sinabi, gusto mo bang malaman? Sabay talikod niya at kumuha ng isang oval shape na itlog mula sa kanyang bag ng pag-iimbak. Walang palatandaan ng buhay sa itlog na ito. Nakabalot ito ng aura ng kamatayan. Tumingin sandali si Chen Long sa itlog. Pagkatapos ng lahat ng oras na iyon, may ilang pagkaunawa na siya kay Greed.
Ang pagsasanay ni Grid ay kaugnay ng kamatayan, kaya't makatarungan lamang na gamitin ito ni Grid upang tulungan ang kanyang pagsasanay. Ngunit, hindi tiyak kung ito nga talaga ang nahanap ni Grid. Mga bata, isang beses ko lang pahihintulutan ang inyong hindi paggalang bilang konsiderasyon sa mukha ng inyong guro. Kung may susunod, huwag ninyong sisihin ako sa pagiging malupit. Nang magsimula akong mag-ensayo, hindi pa kayo ipinanganak. Walang sino mang manggahas magsalita sa akin ng ganyan at nabubuhay pa. Ang mga mata ni Grid ay naging malamig. Bagamat malambing ang kanyang tinig sa mga pandinig ng mga disipulo ng Dalu Sword Sect, ito ay parang malalakas na kidlat. Maliban kay Chenglong, ang iba ay kusang umatras. Nagbaba ng ulo si Chenglong at isang bahid ng puot ang sumak sa kanyang mga mata. Magalang niyang sinabi, "Pakiusap, huwag kaming sisihin, Senyor. Nagmamadali lang po kami. Sa lahat ng mga taon ng pagkakakulong namin dito, halos 100 taon na po." Pumikit si Grid at dahan-daw ang nagsabi, "Ano ang pagmamadali? Sa pinakamatagal, darating ang inyong guro sa 100 taon at ililigtas kayo." Naupo si Chenglong sa lotus position at nagsimulang mag-isip. Napansin niya na may kakaiba kay Grid. Parang nais ni Grid na manatili dito at hindi umalis. Siguradong may dahilan iyon. Habang ang mga disipulo ng Dalu Sword Sect ay nagkakaroon ng hindi pagkakasunduan kay Grid, si Wang Lin ay nagmamadali patungong exit ng Tide Abyss sa Fire Demon Country. Narinig na ni Wang Lin ang tungkol sa Tide Abyss mula kay Yao Zizo. Ayon kay Yao Zizo, ang token na magpapapula ng mata ng mga tulad ng All-Seer ay nasa kailaliman ng Tide Abyss. Alam ni Wang Lin na nawawala ng misteryoso si Grid at ang mga disipulo ng Dalu Sword Sect 100 taon na ang nakalilipas at hindi alam kung nasaan sila. Mayroon siyang matapang na hinala na ang grupo ni Grid ay napunta rin sa Tide Abyss. Kung ang grupo ni Grid ay lumabas, wala namang problema. Ngunit kung sila ay nandoon pa, kailangan ni Wang Lin na ihanda ng maayos ang exit sa Fire Demon Country upang masiguradong handa siya. Ginagamit ni Wang Lin ang Greater Teleportation, kaya mabilis siyang lumilipad patungo sa exit ng Tide Abyss sa Fire Demon Country. Habang lumilipad siya, hindi niya maiwasang alalahanin ang eksena kung saan siya nakipag-isa sa Grey Figure habang naranasan ang pamamana ng sinaunang demonyo. Ang Grey Rogue Figure ay ang nag-ensayo ng Celestial Slaughter Art. Nang magsanib siya sa Grey Figure, naramdaman niyang nagkaroon siya ng kaliwanagan, at ang bilang ng Slaughter Energy Strands ay tumaas mula 1,000,000 hanggang 10,000,000. Ngunit, sa sandaling ang Slaughter Energy ay umabot sa 10,000,000, nagsanib lahat ng mga light sails at naging isang kakaibang simbolo. Ang simbolong ito ay naglalaman ng lakas ng 10,000,000 strands ng Slaughter Energy. Nang ito ay lumitaw, agad nitong iniwan ang kontrol ni Wang Lin at tumatak sa kanyang noo. Ang simbolong ito ay tumagos sa kanyang katawan at tumama direkta sa kanyang Origin Soul. Ito ay nagsanib sa Origin Energy sa loob ng kanyang kaluluwa. Habang nagsasanib ang dalawa, isang misteryosong pagbabago ang naganap na agad na pumutol sa koneksyon ng Origin Soul ni Wang Lin at ng kanyang katawan. Pagkatapos, ang Origin Soul niya ay natunaw sa loob ng 3 hininga at isinipsip ng simbolo. Pagkatapos nito, ang lahat ng buhay sa kanyang katawan ay naging mga strands ng gray gas at isinipsip din ng simbolo. Pinanood ni Wang Lin ang lahat ng ito mula sa isang third-person view. Matapos ang karanasang ito, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng matinding malamig na galit at nakamamatay na puot. Tiningnan niya ang kanyang katawan at Origin Soul, ang lahat ng bagay sa kanya, na isinipsip ng simbolo na gawa sa 10,000,000 strands ng Slaughter Energy. Pagkatapos, ang simbolo ay lumabas mula sa kanyang katawan na parang isang parasitiko na nagsipsip ng lahat ng nutrisyon mula sa katawan ng host nito. Pagkatapos, ang simbolo ay lumipad palabas na may amoy ng dugo at sa isang malakas na tunog ay naging isang strand ng Slaughter Energy. Ito ang tunay na Slaughter Energy. Tinutok ni Wang Lin ang kanyang mata. Kahit na ilang panahon na ang lumipas at habang lumilipad siya ngayon, ang simpleng alaala ng eksenang iyon ay nagdulot ng matinding takot sa kanya. Huminga siya ng malalim. Ang lamig at puot sa kanyang mga mata ay para ng sisubog, ngunit agad niya itong itinago sa kanyang kaibuturan. Hindi pa rin matukoy ni Wang Lin kung ang eksenang iyon sa misteryosong espasyo ay totoo o peke. Ngunit, sa kanyang pagkaunawa sa Celestial Slaughter Art, nararamdaman niyang hindi ito peke. Naalala ni Wang Lin ang misteryosong kalagayan na siya ay naruroon. Parang ang oras mismo ay bumaba sa kanyang katawan at pinayagan siyang agad na maunawaan ang isang spell hanggang sa pinakamataas nitong antas. Pinasidhi nito ang kanyang pagkaunawa sa spell. Ang mga pinagpala ng langit ay makakalikha pa ng isang spell na kanila lamang sa ilalim ng misteryosong kalagayang iyon. Pagkatapos, gamit ang hindi mabilang na mga simulation, maaari nilang pinuhin ang spell ng maraming beses upang makarating sa isang estado ng halos perpeksyon. Si Sun Yun ay isang halimbawa nito. Nagbago ang talento ni Wang Lin sa loob ng 800 taon at higit pang nagbago ng kanyang celestial body. Gayunpaman, kung ikukumpara sa talento ni Sun Yun na labis pang ikinamangha ng Ancient Demon, napakababa ng talento ni Wang Lin.
Hindi siya makakalikha ng sarili niyang spell, ngunit gamit ang kanyang talino at pagmamasid, nakuha niyang malinaw ang kanyang pagkaunawa sa pinakamaikling oras sa misteryosong espasyong yun. Siya ay mas matigas ang loob kaysa kay Sun Yun at direktang nagsanib sa Grey Robe figure na mabilis na nawawala. Dapat aminin, si Sun Yun ay nakahanap lamang ng kailanawan matapos mawala ang karamihan sa mga ilusyon. Ang pagiging matalino ni Wang Lin ay isang aspeto na hindi kayang tapatan ng mga ordinaryong tao. Maging ang All-Seer ay hindi kailanman aakalang makakamtan ni Wang Lin ang sikreto ng Celestial Slaughter Art sa pamamanan ng sinaunang demonyo. All-Seer. Sabi ko noon, kung hindi mo ako tatalikuran, hindi rin kita tatalikuran. Malamig na bulong ni Wang Lin sa hangin. Talagang ang kamangha-mangha ang Celestial Slaughter Art. Ngunit, All-Seer, sobrang malupit ka. Buti na lang at mababa ang aking pagkaunawa at limitado lamang ito sa 1,000,000 hibla ng slaughter energy. Kung mas mataas ang aking pagkaunawa at nakamit ko ang 10,000,000 hibla ng slaughter energy, takot ako baka ako'y maging isang simbolo na. Magiging tunay na hibla ako ng slaughter energy at maa-absorb mo ako. Habang lumilipad si Wang Lin, huminga siya ng malalim. Sinabi ng Grey Robe All-Seer noon na tinuruan niya ako ng Celestial Slaughter Art dahil sa aking domain, noon, hindi ko masyadong inisip yun. Ngayon na ni-recall ko ang nangyari, natatakot ako na dahil nakita ng All-Seer na nagpa-practice ako ng life and death domain sa Suzaku, kaya niya ako tinanggap bilang kanyang disipulo. Pumikit si Wang Lin. Nang buksan niya ang mga mata, malinaw na ang mga ito. Nag-teleport siya at nawala. Medyo paranoid ako tungkol sa bagay na ito, kaya hindi ko agad magagawa ang hatol. Mabait sa akin ang All-Seer, at noon, ako mismo ang nagdesisyon na pag-aralan ang Celestial Slaughter Art, ngunit tila tinulungan niya akong magpatuloy, kailangan ko itong obserbahan ng mabuti sa hinaharap. Ngunit, ang All-Seer ay sobra sa lakas. Kung wala akong lakas, hindi ko siya pwedeng hayaang malaman na alam ko ang lahat ng ito. Tungkol naman sa Celestial Slaughter Art, kailangan ko itong pag-aralan ng mabuti upang makahanap ng isang pagkakataon. Nanatili si Wang Lin sa exit ng Tide Abyss sa Fire Demon Country sa loob ng ilang araw. Hindi siya naglagay ng malalakas na restriction o seals. Sa halip, kabaligtaran ang ginawa niya at nag-iwan ng mga simpleng ngunit sobrang maingat na mga restriction. Wala silang offensive power, ngunit maaari itong magsilbing paraan upang subaybayan ang mga tao. Kung may lumabas, mag-iiwan ang restriction ng imprint sa kanila na matutukoy ni Wang Lin. Maliban na lang kung sobrang taas ng kanilang cultivation level, hindi nila matutukoy ang imprint. Pagkatapos gawin lahat ito, iniwasan ni Wang Lin ang lahat ng distraction at lumipad patungong Water Demon Country. Papasok siya sa Tide Abyss doon at gagugol ng buong lakas upang hanapin si Joey. Si Joey ang kanyang benefactor, kaya kailangan niyang iligtas ito. Maliban sa pagliligtas kay Senior Joey, mayroon din, yaman, habang nag-teleport si Wang Lin, kumislap ang kanyang mga mata. Noon, sa panahon ng Tide Phase, malinaw niyang naaalala na nakita niyang dumaan ang wealth, ilang araw pagkatapos, sa kanlurang bahagi ng Water Demon Country, sa isang lugar na tinatawag na Cloud Sea. Ang lugar na ito ay natatakpan ng mga ulap halos buong taon. Mayroong isang crack sa lupa sa loob ng dagat ng mga ulap na umaabot ng hindi mabilang na kilometro. Isa itong daanan patungo sa Tide Abyss. 4 na cultivator, 2 lalaki at 2 babae, ang nakatayo sa labas ng dagat ng mga ulap at tinitingnan ito. Kabanata 633. Bumpkin. Sa 4, isa sa mga babae ay may buhok na nakaban at may 2 hibla na bumagsak malapit sa kanyang mga tainga, parang willows. May ilang kristal na kumikislap sa pagitan ng kanyang mga kilay, at ang kanyang kalahating buwan na hugis na kilay ay nagbigay diin sa kanyang mga mata na parang mga perlas. Ang kanyang magandang mukha, parang buto ng sunflower, ay kasing makinis ng jade. Bagaman hindi siya ganap na maganda, sapat na upang malampasan ang buwan. Tila nasa 20 siya, ngunit ang bahid ng katalinuhan sa kanyang mga mata ay nagpakita ng pagiging mature na higit pa sa edad na kanyang itsura. Nakaputing damit siya, at bagaman hindi ito masyadong masikip, ipinapakita pa rin ang kanyang kurba at labis na nakakaakit. Magaling ang mga cultivator sa pagpapahinto ng kanilang pisikal na pagtanda, at mas mataas ang cultivation level ng isa, mas matagal ang buhay. Kung titignan lang mula sa hitsura, mahirap tukuyin ang tunay na edad ng isang tao. Kung ikukumpara sa babaeng ito, ang isa pang babae ay tila medyo ordinaryo. Ang mahahabang buhok na nakalaylay sa kanyang balikat ay nagpapakita na siya ay mahina. Ang kanyang payat na katawan ay tila tatangayin ng hangin. Nakarosas siya na sa kaibahan ay nagpapatingkad sa kanyang mukha na labis na mapatla. Kung ikukumpara sa maliwanag na babae, siya ay hindi gaanong kamangha-mangha ngunit mas malambot ang itsura. May isang binatang nakapulang kasuotan sa tabi ng 2 babae. Maingat niyang sinabi, mga junior apprentice sisters ko, ang lugar na ito ay ang Cloud Sea Mountains ng Water Demon Country. Noong mga panahoy aksidenteng natagpuan ko ang lugar na ito at nanatili dito ng ilang sandali.
Bagaman hindi pa ako naka-rating sa Celestial Realm, naniniwala ako na ang Cloud Sea na ito ay isang antas na mas mataas kaysa sa Celestial Realm. Brother Morong, anong opinyon mo? Ang binatang ito ay tila maganda ang hitsura. Mayroon ding pakiramdam ng kay-abangan, parang siya ang paboritong anak ng langit. Isa pang lalaki na nakasuot ng itim na kasuotan ng malamig na nagsabi, katanggap-tanggap. Mabigat ang kanyang ekspresyon nang isara ang kanyang mga mata at huminto sa pagsasalita. Ngumiti ang binatang nakapulang kasuotan. Matagal na niyang nasanay sa maikling pagsasalita ng ibang lalaki. Naniniwala ako na hindi na natili dito si Senior Apprentice Brother Do dahil sa Cloud Sea. Pinagtinginan ng stunning na babae ang kanyang mga labi at ngumiti. Ngumiti rin ang binatang nakapulang kasuotan. Hindi ko kayong lalakuan, Junior Apprentice Sister Zhao. Nang ako ay naruroon sa Cloud Sea, nakakita ako ng isang bitik sa lupa. Takot ako na iyon ang daanan patungo sa pinaniniwalaang Tide Abyss. Puno ng pananibik ang mga mata ng babaeng tinatawag na Zhao. Bago pa siya magsalita, biglang binuksan ng lalaking nakaitim ang kanyang mga mata at tumingin sa malayo. Nagningning ang mga mata ng lalaking nakaitim at sinabi, napakalakas. Isang sinag ng liwanag ang lumitaw mula sa abot ng abot tanaw at naging isang binatang nakaputi. Ang hitsura ng taong ito ay ordinaryo. Wala itong espesyal na bagay. Lumulutang siya sa hangin nang hindi man lang tiningnan ng apat na tao sa ibaba niya. Malamig niyang tinitigan ng mga ulap at pagkatapos ay naglakad. Iyon siya. Nagulat ang binatang nakapulang kasuotan nang makita ang taong ito, at isang takot ang lumitaw sa kanyang mga mata. Napansin niya na ang cultivation ng taong ito ay nakarating na sa ascendant stage. Mabilis ang kanyang mga iniisip bago ngumiti at sinabi, Junior Apprentice Brother Wang, maghintay po kayo. Ang binatang nakaputi ay si Wang Lin. Tumigil siya at lumingon upang tingnan ang apat na tao. Hindi siya tumingin muna sa dalawang babae o sa binatang nakapulang kasuotan, kundi kayang lalaking nakaitim. Para makita ako ng isang tao sa loob ng 500 kilometro, nangangahulugan na ang kanyang cultivation ay hindi mahina. Batay sa celestial spiritual energy sa kanyang katawan, tiyak na nasa early stage ng ascendant siya. Malinaw ang mga mata ni Wang Lin habang tinitingnan sila isa-isa hanggang sa mapunta sa binatang nakapulang kasuotan. Medyo pamilyar siya sa taong ito. Isa itong disipulo ng Heavenly Fate Sect na mula sa Red Division. Sa apat sa kanila, maliban sa lalaking nakaitim, ang tatlo pa ay mga peak late stage soul transformation cultivators. Ngunit, ang lalaking mula sa Red Division ay malinaw na kalahating hakbang na papasok sa ascendant stage at maaaring umabot dito anumang oras. Malamang na natatakot siya sa life and death trial kapag sinusubukang umabot sa ascendant stage, kaya hindi pa siya nag-take ng hakbang. Sinabi ng binatang nakapulang kasuotan, Junior Apprentice Brother, ang pangalan ko ay Du Jian. Matapos mag-isip sandali, naisip niyang marahil hindi alam ni Wang Lin ang pangalan niya. Ibinangon ni Wang Lin ang kanyang mga kamay. Magandang araw po, Senior Apprentice Brother Do. Ngumiti si Du Jian habang tinuturo ang lalaking nakaitim at sinabi, Brother Wang, ito si Merong Zuo mula sa Ink Sect. Ang mga ito naman ay mga kasamahan kong cultivators mula sa Floating Cloud Sect. Ang lalaking nakaitim, si Merong Zuo, ay maingat na tinitingnan si Wang Lin bago ibinangon ang kanyang mga kamay. Fellow Cultivator Wang, ako po ay ika-4 na henerasyon na disipulo ng Ink Sect, si Merong Zuo. Pagkatapos magsalita ni Merong Zuo, nagulat si Du Jian at ang dalawang babae. Hindi nila nakita si Merong Zuo na nagsasalita ng higit sa 5 salita sa isang pangungusap, kaya't ang kanyang pagiging loner ay malalim na nakaukit sa kanilang mga isipan. Pati na rin nang makatagpo sila ng isang fellow cultivator na nasa mid-stage ng ascendant, hindi pa rin nagsalita si Merong Zuo ng ganitong kadaming mga salita. Partikular, ang mga salitang ito ay nakatutok sa pagpapakilala sa sarili. Ang tatlo sa kanila ay matagal nang nag-cultivate, at upang magtagal sa ganitong paraan, wala sa kanila ang bobo. Ipinapakita ng simpleng mga salitang ito ang paggalang sa isang kapwa cultivator. Tiningnan ng stunning na babae na si Zhao si Wang Lin gamit ang kanyang magagandang mata at ngumiti. Senior Apprentice Brother Wang, ako po si Zhao Yishuan, at ito po ang aking junior apprentice sister na si Shu Fei. Shu Fei. Ang simpleng pangalan na ito ay nagdulot kay Wang Lin ng ilang alaala. Hindi niya maiwasang tumingin sa mahina na babae. Yumuko ang babae kay Wang Lin at malumanay na nagsabi, Shu Fei po, binabati po ang Senior Apprentice Brother Wang. Tiningnan ni Du Jian si Wang Lin nang may malalim na tingin at ngumiti. Kilalang kilala ba ni Junior Apprentice Brother Wang si Junior Apprentice Sister Shu? Inalog ni Wang Lin ang kanyang ulo at sinabi, hindi ko po siya kilala. Pero pareho po kami ng pangalan ni Junior Apprentice Sister Shu ng isang fellow sect member ko noong kabataan ko. Ngumiti si Du Jian ng bahagya. Iwasan ang paksa at sinabi, Junior Apprentice Brother Wang, dumating po ba kayo dito dahil sa Tide Abyss? Walang paligoy-ligoy si Du Jian at direkta itong tinanong. Malamig ang ekspresyon ni Wang Lin habang tumango.
Tama po. Nagkunot ang mga mata ni Dujian at sinabi, Junior Apprentice Brother Wang, napakadelikado po ng Tide Abyss. Kahit na nasa ascendant stage na po kayo, magiging mahirap pa rin. Kami po apat ay papasok din sa Tide Abyss. Pwede po kayong sumama sa amin. Sa kahit anong paraan, matutulungan po natin ang isa't isa. Nag-isip sandali si Wang Lin. Alam niya ang mga panganib ng Tide Abyss. Bago siya dumating dito, ginamit niya ang kristal na ibinigay ni Belu upang silipin ang loob ng Tide Abyss. May ilang lugar na delikado pang tawilin kahit sa kasalukuyan niyang cultivation. Kung hindi kasama si Merong Zuo sa kanila, agad na tinanggihan ni Wang Lin ang alok. Ngunit dahil kasama si Merong Zuo, iba ang sitwasyon. Bagaman nasa early stage siya ng ascendant, kung kaya niyang makita si Wang Lin mula 500 kilometro ang layo, tiyak may kakayahan siya. Ngumiti si Wang Lin ng bahagya at sinabi, pinakamaganda po. Ang mukha ni Dujian ay puno ng mga ngiti, ngunit sa loob-loob niya, may pagkaingit at pagdududa kay Wang Lin sa mabilis nitong pag-abot sa ascendant stage. Malinaw niyang naaalala na noong unang makita niya si Wang Lin, nasa mid-stage pa lamang ito ng soul transformation. Ngunit sa loob lamang ng isang siglo, nakarating na si Wang Lin sa early stage ng ascendant. Tila hindi mukhang bagong pasok sa ascendant stage si Wang Lin. Parang siya'y nakatawid na rito matagal na. Sigurado akong may dahilan kung bakit ang probinsya nung ito mula sa isang wastong planeta ng cultivation ay mabilis na umangat ang cultivation level. Pati na rin, nakapasa siya sa life and death trial upang makarating sa ascendant stage, kaya tiyak na hindi basta-basta ito. Isa pa, kung patuloy na ganito ang pag-unlad niya, malamang pag-alis niya ng 400 taon mula ngayon, mas mataas pa ang kanyang posisyon. Kasama na dito ang pag-angat ng posisyon ng Purple Division niya. May galit sa puso niya, ngunit hindi ito ipinakita sa kanyang mukha. Nakangiti siya ng magaan, para bang isang mabait na senior apprentice brother. Ngunit siya ay kaharap si Wang Lin, na nakaranas ng maraming mapanganib na sitwasyon sa Suzaku na hindi mararanasan ng karamihan sa buong buhay nila. Dahil dito, siya'y naging napakatalino at matalino. Ganap na kabaligtaran ito ng imahe ng isang probinsya nung may kaunting kaalaman sa isip ni Dujian. Napakaliit ng buhay karanasan ni Dujian kumpara kay Wang Lin. Hindi na nagpatuloy ang pag-uusap ng grupo at nagsimula silang magtulungan na dumaan patungong Cloudsea Mountains. Puno ng ulap ang paligid na nagbigay ng ilusyon ng bundok at dagat. Ang tanawin ay labis na kahanga-hanga at may kasamang misteryosong ganda. Paminsang tinitingnan ni Zhao Yixuan si Wang Lin bago siya. Hindi niya maunawaan ang taong ito sa harap niya. Sa Demon Spirit Land, kaya niyang makita ang mga puso ng mga general ng demon. Sa nakaraang 100 taon, 2.5 tao lang ang hindi niya nakayang intindihin. Ang unang tao ay si Qianlong mula sa Dalu Sword Sect. Ang katawan nito ay napapalibutan ng mist. Tuwing susubukan niyang tumingin ng mas malapitan, ang mist ay nagiging espada na pumipigil sa kanyang panghihimasok. Tungkol naman sa pangalawa, tanging si Merong Zuo lamang ang medyo natutukoy. Binansagan si Zhao Yixuan ang kanyang tingin kay Merong Zuo. Si Merong Zuo ay minsang malinaw at makita, ngunit minsan ay para siyang itim na tubig. Ang patuloy na pagbago ng kanyang hitsura ay nagiging mahirap para kay Zhao Yixuan na matutunan ang kanyang iniisip. Ang huling hindi niya maunawaan ay si Wang Lin, na bigla na lang dumating. Sa mga mata ni Zhao Yixuan, mas misteryoso si Wang Lin. Wala siyang mist gaya ni Qianlong, o pagbabago gaya ni Merong Zuo. Sa halip, ginagamit niya ang kanyang lakas upang pigilin ang kanyang isipan. Hindi na kailangang mist o ilusyon, kinakailangan lamang niyang isara ang pinto ng kanyang puso. Nagbigay ng misteryosong liwanag ang mga mata ni Zhao Yixuan, at sa oras na ito, biglang tumingala si Wang Lin. Tila simpleng tumingin siya sa kanya bago tumalikod. Ngunit ang titig na iyon ay parang matalim na espada na tuwirang tumagos sa isipan ni Zhao Yixuan. Ito ba ay isang babala? Ang Wang Lin na ito ay interesante. Kahit ang Qianlong mula sa Dalu Sword Sect ay nakapansin sa akin ng palakasin ko ang spell ko. Tungkol kay Merong Zuo, nakikita lamang niya ang mga bakas ng spell ko, ngunit si Wang Lin, agad na niyang napansin ang kakaibang pakiramdam sa akin. Nagpakita ng interes ang mga mata ni Zhao Yixuan, ngunit agad itong itinago sa kaibuturan ng kanyang puso. Habang lumilipad si Wang Lin at ang grupo, ang malabong Cloudsea Mountains ay parang hindi matitinag na mga bundok, ngunit mayroon itong misteryosong enerhiya. Habang lumilipad si Wang Lin, ang kanyang mga mata ay kumislap at nagpakita ng malamig na ngiti. Napaka-intriga ng 4 na taong ito. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang plano, at ang kanilang mga spell ay hindi mahina. Gayunpaman, sa 4 na ito, ang hindi dapat maliitin ay ang babaeng nagngangalang Shu. Patuloy siyang naglalabas ng kakaibang pakiramdam. Mabilis na dumaan ang 5 sa mga ulap. Di nagtagal, isang malalim na lambak ang lumitaw sa kanilang harapan. Ang lambak na ito ay sobrang lapad. Higit sa 100 talampakan ang lapad nito. Sa haba naman, higit sa 10,000 talampakan ito,
at umaabot hanggang sa mga ulap. Ang lambak na ito ay parang bibig na nakatago sa lupa, ngunit parang isa ring spell ang lumikha nito. Kabanata 634. Upang magdala ng problema sa sarili. Mag-ingat na lumipad pababa ang 5 tao sa lambak. Hindi na sa harap si Wang Lin kundi sa kanan. Habang bumababa, pinagmamasdan din niya ang mga pader ng lambak. Ang mga pader ay sobrang makinis. Para bang pinuha ito ng matalim na sandata. Nang ang kanang kamay ni Wang Lin ay humaplo sa pader, agad niyang naramdaman ang malamig na pakiramdam na pumasok sa kanyang katawan mula sa kanyang mga daliri. Habang patuloy ang pagbaba ng 5, ang paligid ay dahan-daang naging madilim. Ngunit para sa mga nagmumulat ng espiritu, hindi ito hadlang. Mayroong espiritual na enerhiya ng langit na nakakanden sa kanilang mga mata, kaya't kaya nilang makita ang lahat ng bagay. Habang lumalalim sila, dumami ang mga sangasanggang bitik na nagsimulang lumitaw, formong mga landas na parang mga sanga ng puno. Ang bawat sanga ay parang isang madilim na yungib. Kahit na may espiritual na enerhiya ng langit sa kanilang mga mata, ang ilang mga yungib ay masyadong madilim upang makita. Habang dumarami ang mga sangasanggang landas, biglang tumigil ang katawan ni Dujian sa ere. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Merong Zuo. Nang makita niyang tumigil si Dujian, bahagya siyang nagkunot ng noo ngunit hindi nagsalita. Tumigil din ang dalawang babae, sina Zhao Yixuan at Xu Fei, at tiningnan ang kanilang paligid. Ang mga sangasanggang landas ay parang malalaking bibig na naghihintay ng hayop na darating. Sa tingin ko, may mga yaman sa loob ng mga bitik na ito. Habang lumalalim tayo, lalo pang dadami ang mga bitik. Ang layunin natin sa pagpunta rito ay upang makuha ang mga yaman, kaya't ngayon ay nakasalalay na sa ating kakayahan. Sa sinabi niyang ito, lumutang si Dujian patungo sa isa sa mga bitik. Nag-atubili si Merong Zuo ng kaunti bago lumipad patungo sa isa pang bitik. Bahagyang tumawa si Zhao Yixuan. Bakit hindi tignan ni Senior Apprentice Brother Wang ang paligid? Baka may makuha ka pang hindi inaasahan. Ibinangon ni Wang Lin ang kanyang ulo. Malinaw ang kanyang mga mata. Hindi siya naghanap sa paligid, patuloy lang siyang bumababa. Habang tinitingnan ng likod ni Wang Lin, kumislap ang mga mata ni Zhao Yixuan at lumingon siya upang mag-explore sa isang bitik sa gilid. Ang mahina na babae naman, sumunod kay Zhao Yixuan. Habang lumilipad si Wang Lin, lumingon siya upang tingnan kung saan pumunta ang dalawang babae at nagsimulang mag-isip. Bakit parang may kakaibang nararamdaman ako tungkol sa dalawang iyon? Habang nag-iisip, binawi ni Wang Lin ang kanyang mga mata at tiningnan ang ibaba. Ang lambak ay parang walang hanggan, at wala siyang ideya kung gaano kalalim ito. Matagal na silang bumababa bago sila huminto, ngunit hindi pa rin nila narating ang ilalim. Ni ang kristal ni Belu ay hindi nakakita sa ilalim ng Tide Abyss. Ang tanging alam ko ay may isang malaking, paikot-ikot na pasilyo na nag-uugnay sa 5 pasukan. Tungkol naman sa exit, isa lang ang meron. Biglang kumislap ang mga mata ni Wang Lin at hindi na siya bumaba kundi bumalik na umakyat. Sa sandaling iyon, agad niyang naramdaman ang matinding presyon mula sa itaas. Kaya nga, tulad nga ng iniisip ko. Isa lamang itong pasukan at hindi isang exit. Kung pilit akong lalabas dito, lalo lamang magiging malakas ang resistensya. Matapos tiyakin ang kanyang mga iniisip, tumigil si Wang Lin sa ere at maingat na tiningnan ang paligid. Maraming mga bitik sa pader. Mabilis lang niyang sinuri ang mga ito bago ibinalik ang kanyang mga mata. Maraming tao na siguro ang pumasok sa Tide Abyss sa mga nakaraang taon. Kahit pa may yaman dito noon, sigurado akong wala ng laman ito ngayon. Sa isa pang 1,000 talampakan pababa, matatagpuan ang isa sa mga pinakamahirap na daanan na lugar na natuklasan ko gamit ang kristal. Tahimik ang ekspresyon ni Wang Lin habang siya ay lumulutang sa ere. Hindi nagtagal, bumaba si Merong Zuo mula sa itaas. Tumanggaw siya kay Wang Lin at tumayo sa tabi niya. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, bigla siyang nagtanong, "Fellow Cultivator Wang, pamilyar ka ba sa lugar na ito?" Tiningnan ni Wang Lin si Merong Zuo at sumagot, "May isang sinaunang puno na tumutubo sa bangin, 1,000 talampakan pababa." Napakabigat ng pakiramdam ng puno na ito, kaya't dapat mag-ingat si fellow cultivator Merong. Nabigla si Merong Zuo. Tumanggaw siya at hindi na nagsalita. Pagkatapos ng ilang sandali, lumipad sina Zhao Yixuan at Xu Fei, na may kasunod na si Dujian. Nang magtipon muli ang 5, halatang wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng yaman, kaya't nagpatuloy sila sa pagbaba. Bumagal ng konti ang bilis ni Wang Lin, kaya't nahulog siya sa likuran ng grupo. Matapos mag-isip ng kaunti, nag-atubili si Merong Zuo at ginawa rin ito. Ngayon, si Dujian na ang nauuna. Sa isang saglit, nakarating ang 5 sa 1,000 talampakan. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin habang tinitingnan ng ibaba sa kanan. Gamit ang kristal, nakita niya ang isang sinaunang puno na tumutubo doon. Tila normal lang ang puno at hindi malaki. Ngunit nang unang makita ito ni Wang Lin gamit ang kristal, bigla siyang nakaramdam ng panganib.
Ngayon na malapit na siya, bigla niyang pinanguso ang mga mata at nakita ang isang tuyong puno na kasing laki ng tao na tumutubo mula sa bangin sa kanan ibaba. Ang mga ugat ng puno ay kumakalat sa lahat ng direksyon. Ang kalahating ugat ay nakabitin sa ere, at ang natirang bahagi ay sumusuho sa loob ng bangin. Ang posisyon ng puno ay medyo matalim. Ito ay eksaktong nasa ibabaw ng isang puwang. Ang mga ugat ay nakabitin, forming isang kurtina na tumakip sa puwang. Hindi lang ito ang sinaunang puno sa lugar na ito. Sa daan pababa, nakita ni Wang Lin ang 7 o 8 iba pa, ngunit tanging ito lamang ang nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng panganib. May isang bahagyang kumikislap ng purple na kristal sa puwang, parang may yaman doon. Ang liwanag na ito ay tila simple, ngunit naglalabas ng matalim na aura. Malinaw mula sa isang tingin na hindi ito ordinaryong bagay. Hindi na kailangan ng divine sense. Kailangan lang ay mga mata upang makita na ang purple na liwanag ay isang lumilipad na espada na tinusok sa bangin. Agad na kumislap ang mga mata ni Du Jian nang makita ang purple na liwanag at tumigil siya agad sa ere. Maingat niyang tiningnan ang lumilipad na espada at nag-exclaim, "Heavenly Fate Sword." Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagulat pa ang dalawang babae, sina Zhou Yishuan at Xu Fei, at tumingin patungo sa direksyon ng puwang. Malasakit na pinagmamasdan lahat ito ni Wang Lin at agad niyang napansin na ang mahina na babae na si Xu Fei ay hindi tumitingin sa puwang kundi sa hindi kapansin-pansin na sinaunang puno. Ang isang bahagyang malamig na kislap ay kumislap sa kanyang mga mata. Si Du Jian ay huminga ng malalim habang tinitingnan ang lumilipad na espada sa puwang at nagsalita sa isang seryosong tono, "Kilalang-kilala ko ang espadang ito. Ito ay espada na pag-aari ng aking guro, ang All-Seer." Nagbigay ang guro ng 7 espada, isa para sa bawat tunay na disipulo bilang mga mahika na gamit. Ngunit sa mga nagdaang taon, 3 sa mga espada ay nawawala kasama ng kanilang mga may-ari. Nang makarating siya dito, tumingin siya kay Wang Lin. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pag-aalinlangan at nagsabi, "Junior Apprentice Brother Wang, narinig mo ba si Sun Yun?" Tumango si Wang Lin nang walang reaksyon. Nagsay si Du Jian at nagsabi, "Noong nasa kanyang pinakamahusay si Sun Yun, ako'y ordinaryong disipulo pa lang at hindi pa ako tinanggap sa Red Division. Ngunit malinaw kung naaalala ang espadang ito. Dapat ay ito ang Purple Division Sword na ibinigay ng guro kay Sun Yun nang siya ay maging tunay na disipulo ng Purple Division." Tumingin si Wang Lin sa lumilipad na espada sa puwang. Hindi siya nagsalita. May isang malamig na kislap sa mga mata ni Du Jian habang ikino-close niya ang mga kamay at tiningnan sina Merong Zhuo at ang dalawang babae. "Brother Merong, Junior Apprentice Sister Zhao, Junior Apprentice Sister Shu, ang espadang ito ay sa aming Heavenly Fate Sect at ito ang espada ng Purple Division. Maari ba ninyong bigyan ng pansin ito at ibigay ang espadang ito kay Junior Apprentice Brother Wang? Siya ay disipulo ng Purple Division ng Heavenly Fate Sect, kaya't kapag ibinabalik ninyo ito sa kanya, para na rin itong ibinabalik sa tunay na may-ari. Bukod pa dito, kapag nakuha na ito ni Wang Lin, ang kanyang posisyon sa Purple Division ay magbabago ng malaki." Nagpakita ng kabutihang loob si Du Jian. Bagamat malamig ang mga mata ni Merong Zhuo, may isang kakaibang kislap na dumaan sa kanyang mga mata. Walang problema. Natural din na walang pagtutol mula sa dalawang babae. Tumingin si Du Jian kay Wang Lin. May kabutihang loob sa kanyang mata habang nagsasabi, "Junior Apprentice Brother Wang, kahit na mas mababa ang aking antas ng cultivation kaysa sa iyo, pumasok ako sa sekta bago ka. Sana'y huwag mong isambat sa akin ang tawagin kita Junior Apprentice Brother. Ang espadang ito ay para sa iyong Purple Division, kaya't hindi ko ito aagawin mula sa iyo at hindi ko papayagan na ito'y maagaw ng ibang tao. Nais ko lang na ang espadang ito ay magningning kagaya ng pagkakaroon nito ni Sun Yun." Tahimik na tiningnan ni Wang Lin si Du Jian. Wala naman itong abnormal na ekspresyon, may mahinahong ngiti sa kanyang mga labi. "Kung ganun, salamat." Biglang ngumiti si Wang Lin. Tiningnan niya si Du Jian na parang tinitingnan ng isang batang nagsusubok gumawa ng kalokohan. Akala ng taong ito na siya'y isang batang 3 taon gulang. Nang makita ni Du Jian ang ngiti ni Wang Lin, bigla siyang nakaramdam na may masamang mangyayari. Talagang ang pinababa niya si Wang Lin. Sa kanyang isipan, maliban na lang kung may kamanghamanghang swerte ang probinsyanong ito mula sa isang planetang halos napabayaan na, paano siya matanggap bilang disipulo ng All-Seer. Pumunta na siya sa lugar na ito mag-isa noon, ngunit hindi siya bumaba dito ng personal. Sa halip, gumamit siya ng puppet na may konting divine sense mula sa kanya. Inatake ng puno ng matandang ito ang puppet. Ang eksenang ito ay labis na nakatakot sa kanya kaya hindi na siya muling naglakas loob na bumalik sa Cloud Sea ng matagal na panahon. Matapos niyang matagpuan si Merong at ang iba pa, saka lang siya nagplano na pumasok sa lugar na ito ngayon. Tiwala siya na hindi makikita ni Wang Lin ang plano niya. Pagkatapos ng lahat, ang puno ng matanda ay tila napaka-ordinaryo, at sa buong daan ay marami pang katulad na puno na walang kakayahang sumalakay. Pinatama ni Wang Lin ang kanyang bag ng pag-iimbak at lumitaw ang kalahating buwan na blade.
Ipinagpag niya ang blade, at sa isang kisap mata, lumipad ang kalahating buwan na blade papunta sa siwang. Ang kalahating buwan na blade ay sobrang bilis. Agad nitong kinuha ang lumilipad na espada at bumalik kay Wang Lin. Lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis, kaya't hindi man lang napansin ng matandang puno ang nangyari. Ang kalahating buwan na blade ay bumalik kay Wang Lin at ang purpurang lumilipad na espada ay napunta sa kamay ni Wang Lin. Hawak ang lumilipad na espada, naging malamig ang mga mata ni Wang Lin. Sa isang pagpisil, ang espada ay nabasag sa mga piraso. Pati ang purpurang liwanag ay tuluyang nawala. Paano naging Heavenly Fate Sword ito? Malinaw na ito ay isang espada na gawa sa bakal na ginawa ng isang tao para magmukhang isang mahiwagang yaman na ginamit bilang pin para sa isang bitag. Tumingin si Wang Lin kay Du Jian. Nanatili pa rin ang kanyang titig na kalmado. Ang ekspresyon ni Du Jian ay naging pangit habang umatras ng ilang hakbang at nagsorry. Junior Apprentice Brother Wang, mali ang aking paghuhusga sa espada. Isang pahiwatig ng kalamigan ng kumislap sa mga mata ni Wang Lin. Bihira siyang manginis ng iba, pero kapag may nanginis sa kanya, magiging walang awa siya. Ito ang malupit na mundo ng pagpapalakas. Kapag ikaw ay mahina, mamamatay ka. Pagkatapos maghakbang pasulong, iniabot ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at isang malakas na hangin ang tumama diretso kay Du Jian. Nagbago ng ekspresyon si Du Jian habang mabilis na umatras at sumigaw, anong ibig sabihin nito, Wang Lin? Gayunpaman, napakahirap para sa kanya na makaiwas sa napakaitling espasyo na may ganitong level ng pagpapalakas. Kahit mag-teleport siya, hindi niya maiwasan ang spell ni Wang Lin na may kasamang daw ni Wang Lin. Bagaman hindi ito sapat para patayin si Du Jian, na may buhay save na yaman mula sa All-Seer, itinutulak siya ni Wang Lin patungo sa matandang puno. Sa pagkakataong ito, isang matinis na tunog ang nanggaling sa puno. Pagkatapos, ang matandang puno ay nagbagsak at nagbago sa maraming maliliit na insekto na kasing laki ng daliri, at nagsimula silang sumugod na parang isang makapal na ulap. Paano naging matandang puno ito? Malinaw na ito ay isang ilusyon na nabuo mula sa dami ng mga insekto na nagtipon dito. Kabanata 635. Lokasyon ni Joey. Ang mga insekto na kasing laki ng daliri ay kayang magbago ng kulay at labis na hindi mahulaan kapag nagsama-sama sila at naging parang ulap. Madalas hindi matukoy ang pagkakaiba ng ulap at ang bangin gamit ang mata lamang. Kadalasan, sa isang kalabuan lang, ang ulap ng mga insekto ay agad nang sasugad sa iyo. Pagkatapos lumitaw ang mga insekto, nahati sila sa 5 grupo at sabay-sabay na sumugod sa lahat. Nagbago ng ekspresyon si Du Jian at naging sobrang mapatla ang mukha niya. Personal niyang napanood kung gaano kalakas ang mga insekto. Ang puppet ay natupok ng lahat ng laman at kaluluwa nito pagkaraan ng ilang segundo nang pumasok ang mga insekto sa katawan nito. Sa sandaling ito, hindi nagdalawang isip si Du Jian na pinatama ang kanyang bag ng pag-iimbak at kinuha ang buhay save na jade na ibinigay sa kanya ng All-Seer. Ang jade na ito ay may 3 gamit lamang. Isa na rito ang ginamit niya noon, at ito ang pangalawa. Nagbigay ng bahagharing liwanag ang jade at agad nitong binalot ang buong katawan ni Du Jian. Sa sandaling lumitaw ang bahagharing liwanag, nagtipon-tipon ang mga insekto at hindi na nagsimulang magkalat. Pinalibutan nila ang bahagharing liwanag ni Du Jian at nagsimula ng maglabas ng tunog na parang may kinakagat. Ang tunog na iyon ay nagdulot ng pamumutla kay Du Jian. Agad siyang sumigaw, iligtas mo ako, Brother Merong. Iligtas mo ako. Nag-atubili si Merong Zuo saglit bago bumuo ng isang seal gamit ang kanang kamay at itinuro ito. Pumailan lang ang celestial spiritual energy sa katawan niya at bumuo ng isang handprint na gawa sa itim na usok. Habang itinuro ang kamay, ang itim na handprint ay lumipad patungo kay Du Jian na pinalilibutan ng mga insekto. Isang malakas na tunog ang sumabog nang dumaan ang itim na handprint sa mga insekto at dumaan pa kay Du Jian na parang mga transparent sila. Ang itim na handprint ay dumaan sa lahat at tumama sa siwang sa pader sa likod ni Du Jian. Ang kakaibang eksena na ito ay nagdulot ng pagkabigla kay Merong Zuo. Tinutok niya ang tingin sa mga insekto na may labis na pagkabahala. Habang si Zhao Yixuan naman, tinitigan ng mga insekto gamit ang malalim na mata. Si Xu Fei ay may kaunting kalkulasyon sa mata, ngunit mabilis itong nawala nang parang ni-sweep ni Wang Lin ang kanyang mata sa kanya. Ang lahat ng ito ay nangyari sa napakaikling oras. Nang makita ni Wang Lin na hindi pinansin ng mga insekto ang spell ni Merong Zuo, agad siyang nakaramdam ng sigla. Si Merong Zuo ay gumawa ng hakbang pasulong at bumuo ng mga seals gamit ang kanyang kamay. Gumamit siya ng spell matapos ng spell at nagpadala ng mga atake patungo sa mga insekto. Ngunit, walang pagbubukod, lahat ng mga spells ay dumaan lang sa mga insekto. Nagpatuloy ang tunog ng pagkagat, at ang bahagharing liwanag ni Du Jian ay mabilis na kumupas. Nagpakita ng maliit na pagkatalo si Du Jian, ngunit sa puntong ito, bigla siyang nakaramdam ng kaliwanagan sa kanyang isipan. Tumingin siya kay Wang Lin at nagmamadaling sumigaw, Wang Lin, alam ko ang ilang mga lihim ng guro.
Kung ililigtas mo ako, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng iyon. Walang kahit anong reaksyon si Wang Lin kay Dujian at tumingin lang siya sa mga insekto. Ang mga insekto ay sobrang kakaiba. Una, kumalat sila upang atakihin ang lahat, ngunit nang makita nila ang bahagharing liwanag ni Dujian, agad silang nagtipon. Naglaro si Zhao Yishuan ng kanyang buhok at tahimik na nagsabi, pagkatapos makuha ng mga insekto si Senior Apprentice Brother Do, tayo na ang susunod na magiging target. Kung hindi tayo aalis ngayon, baka wala ng ibang pagkakataon. Sa sandaling iyon, biglang gumuho ang bahagharing liwanag ni Dujian. Nangilid ang kanyang isip at agad na pinaga niya ang huling gamit ng kanyang buhay save na yaman, dahilan upang magbasag ang jade. Ngunit, ang tunog ng pagkagat ay parang kampana ng kamatayan na umalingaw sa kanyang puso, dahilan upang mabilis na magpabilis ang tibok ng puso ni Dujian. Kinagat ni Dujian ang kanyang mga ngipin at sinabi ang pinakamalaking lihim sa kanyang puso. Wang Lin, alam ko ang lihim ng iyong Purple Division. Alam ko kung bakit nagtaksil si San Yun kay guru noon. Kung ililigtas mo ako, sasabihin ko sa iyo lahat ng iyon. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin habang tinitingnan si Dujian. Inilapat niya ang kanyang kanang kamay at isang napakaliwanag na gintong liwanag ang agad na lumitaw sa kanyang kamay. Ang gintong liwanag na ito ay isa sa 11 gintong simbolo mula sa kuweba. Ang gintong liwanag ay sobrang liwanag, tulad ng araw, na ipinaliwanag ang lahat ng dilim sa paligid. Ang mga insekto na nakapalibot kay Dujian ay lahat naglabas ng malalakas na ingay at mabilis na sumugod sa gintong simbolo na hawak ni Wang Lin. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin. Alam niyang tama ang kanyang pagsusuri. Ang mga insekto ay sobrang sensitibo sa liwanag, o mas tama, sila ay kumakain ng liwanag. Umakyat si Wang Lin ng ilang hakbang habang pinatama ang kanyang bag ng pag-iimbak at lumitaw ang isang crystal brush sa kanyang kamay. Sa isang galaw, maraming gintong simbolo ang lumitaw. Ang mga insekto ay nahati-hati sa mga grupo at pinalibutan ang bawat simbolo at nagsimulang kainin ang mga ito. Nagpatuloy ang galaw ng kanang kamay ni Wang Lin at ang mga simbolo ay nabuo isa-isa. Wala talagang maraming insekto, mga ilang daan lamang. Ngunit dahil maliit lang ang bawat isa at may ilusyonaryong anyo, akala mo'y libo-libo sila. Ang mga insekto ay nagtipon sa mahigit 10 simbolo at nagsimulang kainin ang mga ito. Ang eksenang ito ay nagdulot ng pagkabigla sa lahat, lalo na sa dalawang babae. Sa unang pagkakataon, parehong ipinakita ng dalawang babae ang parehong ekspresyon, pagkabigla. Ang mga parehong ekspresyong iyon ay damapo sa mga mata ni Wang Lin, at nagdulot ito sa kanya ng pagkabigla. Sa wakas ay naintindihan niya kung bakit siya palaging nakakaramdam ng kakaibang bagay mula sa dalawang ito. Gayunpaman, wala na siyang oras upang maglaan ng pansin dito. Agad siyang gumalaw pasulong, dumating sa tabi ni Dujian, at inilapat ang kanyang kamay. Si Dujian ay isa pa ring disipulo ng All-Seer. Siya ang ikapitong disipulo ng Red Division. Bagamat hindi pa siya nakarating sa Ascendant Stage, ang kanyang mga spells ay kamangha-mangha pa rin. Sa oras ng krisis na ito, kinagat niya ang dulo ng kanyang dila at niluwa ang ilang Origin Soul Blood Essence. Ang dugo na ito ay lumutang sa hangin at kumilos na parang kumukulo at nagkaroon ng anyo ng maliliit na bola. Kahit na ang pagpapalakas ni Wang Lin, kung hahawakan niya ito, magkakaroon siya ng mga butas sa katawan. Naging malamig ang mga mata ni Wang Lin. Agad niyang itinulak sa gilid ang dugo na niluwa ni Dujian gamit ang isang galaw ng kanyang manggas. Hindi masyadong komplikado ang mga spells na gumagamit ng Origin Soul Blood Essence. Halos lahat ng mga cultivator ay alam ang mga ito. Gayunpaman, ang mga ito ay mga spell na malubhang nakakasama sa gumagamit upang pumatay ng kaaway. Ginamit ni Dujian ang pagkakataong ito upang mabilis na umatras. Pinatama niya ang kanyang bag ng pag-iimbak at lumitaw ang mga piraso ng itim na sarcoma sa kanyang kamay. May pagnanasa sa kanyang mga mata. Bagamat pangit ang itim na sarcoma, ito ay maruming laman na inukit niya ng mga dekada. Kung bahagyang madikit man ito sa isang cultivator, agad siyang tatakpan at sasakupan ng dumi. Isa itong malupit na magical treasure. Sa puntong ito, piniga niya ang kanyang mga ngipin at inihagis lahat ng ito sa hangin. Ang mga sarcoma ay sumabog sa hangin, at isang ulap ng dumi ang dumaan patungo kay Wang Lin. Naging mas malamig ang mga mata ni Wang Lin. Habang naglakad siya pasulong, tinuro niya ang dumi gamit ang kanyang kamay at ang Underworld River ay lumitaw. Agad na nilampaso ng Underworld River ang lahat ng maruming laman. Ang Underworld River ay ang pinakamalupit na ilog sa mundo. Nang pumasok ang mga sarcoma sa Underworld River, hindi lamang hindi nito pinahina ang ilog, kundi pinatibay pa ito. Si Dujian ay talagang malakas sa kanyang level ng pagpapalakas, at ang treasure niyang sarcoma ay titiyak na hindi siya matatalo. Gayunpaman, bago ang isang tao na may sariling Dao, tulad ni Wang Lin, hindi nito kayang labanan siya maliban na lang kung dumaan siya sa huling hakbang, sirain ang hadlang sa paligid ng kanyang puso at mag-ascendant stage. Gumalaw ang kanang kamay ni Wang Lin ng mabilis tulad ng kidlat at hinawakan si Dujian, na ang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa.
Hindi siya nagtanong at agad na pinaga niya ang kanyang celestial spiritual energy upang putulin ang origin soul ni Dujian mula sa kanyang katawan. Pagkatapos, tinamaan niya ang kanyang bag ng pag-iimbak at kinuha ang restriction flag. Sa isang alon, lumipad ang maraming mga restriction at bumuo ng isang sphere ng mga restriction, katulad ng isa na nag-trap kay Yao Zizo. Pagkatapos, itinala ni Wang Lin ito sa kanyang bag ng pag-iimbak. Ginawa ni Wang Lin ang lahat ng ito ng mabilis at maayos. Kahit na gusto sanang magsalita ni Merong Zuo, huli na. Lumiko si Wang Lin at ini-wave ang brush sa kanyang kamay, dahilan upang bumalik sa kanya ang mga simbolo. Hindi pinansin ng mga insekto ang nangyayari at simpleng devoured ang gintong liwanag. Gayunpaman, ang mga gintong liwanag na ito ay tila walang hanggan. Anuman ang kanilang kinain, hindi ito nauubos. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin at ini-extend ang kanyang kaliwang hintuturo. Isang daliri ng kamatayan ang lumabas at dumaan direkta sa gintong simbolo na parang wala ito. Ang eksenang ito kung saan dumaan ang spell sa simbolo at ang lahat ng kabiguan mula sa mga spells ni Merong Zuo ay agad na nakakuha ng atensyon ng dalawang babae. Nagkaroon ng bahagyang pagkabigla sa mga mata ni Merong Zuo at sinabi ito sa isang seryosong tono, spell immunity. Matapos niyang sabihin iyon, nagkaroon ng bahagyang kasakiman sa mga mata ni Zhao Yixuan. Samantalang si Xu Fei, ang ekspresyon ay neutral, ngunit ang mga pupil niya ay lumiliit. Tanging si Merong Zuo ang walang kasakiman sa kanyang mga mata, tanging pagkabigla. Mga kapwa cultivator, magpatuloy tayo. Karaniwan ang ekspresyon ni Wang Lin. Ang mahigit 10 gintong simbolo na pinalibutan ng mga insekto ay umiikot sa paligid ni Wang Lin. Nagbigay ito kay Wang Lin ng isang nakakagulat na presensya. Nagsimulang bumaba ang katawan ni Wang Lin. Hindi nagsalita si Merong Zuo at ginawa ang parehong bagay. Samantalang sina Zhao Yixuan at Xu Fei, nag-atubiling ngunit sumunod din. Gayunpaman, pinanatili nila ang distansya kay Wang Lin. Malinaw na natatakot sila sa kanya. Spell immunity. Habang lumilipad si Wang Lin, lihim siyang umiling. Hindi siya naniniwala na may mga hayop na may spell immunity, lalo na ang mga insekto. Kung walang epekto ang spell, ang tanging katotohanan ay hindi sapat ang lakas ng spell. Pinagsama ni Wang Lin ang sword energy ni Ling Tianhao sa kanyang mga daliri at hinawakan ang isa sa mga insekto. Agad na nanginginig ang insekto ngunit hindi ito namatay. Nagpakita ng bahagyang pagkabigla sa mga mata ni Wang Lin. Isa na lamang ang natirang ray ng sword energy ni Ling Tianhao. Ang paggamit ng mas mababa sa 1% ng sword energy ay ang kanyang limitasyon. Nagpatuloy ang apat sa pagbaba sa ravine. Patungkol sa mga delikadong lugar na natuklasan ni Wang Lin gamit ang crystal mula kay Beilu, nakaraan nila ito sa tulong ni Merong Zuo, kahit na medyo mabagal. Sa mga panahong ito, malaki ang naitulong ni Zhao Yixuan at Xu Fei, lalo na si Zhao Yixuan. Ang mga spells ng babaeng ito ay talagang misteryoso. Madalas parang walang nangyayari, ngunit ang tunay na lakas ng spell ay tahimik na ipinapakita. Kung ikukumpara, tila hindi sapat si Xu Fei. Gayunpaman, nang magsimulang magduda si Wang Lin, mas inobserbahan niya ito ng mabuti. Habang tumatagal, mas naging tiyak siya sa kanyang teorya. Hindi ko in-expect na makatagpo ng isang tao mula sa sektang iyon dito. Inurong ni Wang Lin ang kanyang tingin at hindi na pinansin pa sila. Basta't hindi siya tinutukso, hindi niya nais ipakita ang lihim ng dalawang babaeng ito. Patungkol kay Merong Zuo, ang mga spells niya ay gumawa pa nga kay Wang Lin ng isang pagtaas ng kilay. Napakaiba ng kanyang mga spells. Kahit ngayon, hindi pa nakikita ni Wang Lin na ginamit niya ang parehong spell ng 2 beses. Naniniwala si Wang Lin na sa kanyang cultivation, kaya niyang talunin si Merong Zuo, ngunit sa kapinsalaan ng pagkakasugat. Magiging iba kung gumamit siya ng mga treasures, ngunit paano naman si Merong Zuo na walang mga treasures? Kung ang mga escape spells ni Merong Zuo ay kasing kahanga-hanga ng sa maikli at matandang tao, at kung gusto ni Merong Zuo na tumakas, hindi siya kayang habulin ni Wang Lin. Ang origin soul ng maikling matandang tao ay nakasil at nahulog sa soul flag. Pagkatapos iligtas si Zhou Yi at asikasuhin ng mga bagay sa Tide Abyss, kailangan kong maglaan ng oras para mag-cultivate ng mga spells na ito. Sa araw na iyon, sa tulong ni Merong Zuo, nagtrabaho silang magkasama at sa wakas ay nakarating sila sa gitna babang bahagi ng Tide Abyss. Nayanig ang puso ni Wang Lin, ngunit agad niyang pinigilan ang pakiramdam na iyon. Maging ang crystal mula kay Beilu ay hindi nakakita sa ibaba ng bahaging ito. Gayunpaman, malapit na ang target ni Wang Lin. Ayon kay Ancient Demon Beilu, naramdaman niyang nandito si Zhou Yi. Ngunit kahit na may kapangyarihan si Beilu, hindi niya matukoy ang lokasyon ni Zhou Yi. Pinagtagpi ni Wang Lin ang kanyang mga kamay. Brother Merong, may iba pa akong gagawin, kaya hindi na ako sasama sa inyo pababa. Nag-isip siya saglit bago tumingin kay Merong Zuo na may kalmadong mukha at sinabi, masaya akong nakatagpo ako ng kapwa, Brother Merong, sa paglalakbay na ito sa Tide Abyss.
Kung kailangan mo ako sa hinaharap, huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Talagang bihira kay Wang Lin na magsabi ng ganitong mga bagay, ayon sa kanyang personalidad. Bagamat bihirang magsalita si Merong Suo, hindi siya nag-aatubiling kumilos kapag kinakailangan at hindi tinatablan ng kasakiman. Hindi na nagsalita pa si Wang Lin. Nagpakita si Merong Suo ng bihirang ngiti at tumango kay Wang Lin, pagkatapos ay tahimik na lumipad pababa. Nag-isip si Wang Lin saglit at nagpadala ng voice transmission kay Merong Suo. Brother Merong, mag-ingat sa dalawang babae. Kung hindi ako nagkakamali, sila ay mga tao mula sa Corp Sect. Isa sa kanila ay tiyak na isang bangkay na may origin soul na gising na. Hindi tumingin si Merong Suo sa dalawang babae ni hindi gumawa ng kahit anong senyales na narinig siya. Patuloy siyang bumaba, ngunit walang nakapansin na ang kanyang mga mata ay kumislap saglit at naging mas maingat siya. Narinig niya na tungkol sa Corp Sect. Ang sektang iyon ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga bansa sa cultivation. Halos lahat ng mga bansa sa cultivation ay may sangay ng Corp Sect. Sobrang lakas nila. Sinabi rin ng dalawang babae ang kanilang pamamaalam at lumipad pababa. Ngunit si Xu Fei ay naglalaro ng buhok. Isang hibla ng buhok ang lumipad at kumapit sa bangin. Matapos mawala ang tatlo sa kalayuan, naging malamig ang mga mata ni Wang Lin at ang tingin niya ay bumagsak sa bangin sa malayo. Ini-extend niya ang kanyang kanang kamay at ang hibla ng buhok ay lumipad patungo sa kanya at nahulog sa kanyang mga daliri. Parang hindi sapat ang aking babala. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Wang Lin at piniga ang kanyang daliri. Ang hibla ng buhok ay nasunog, ngunit ang apoy ay berde. Isang strand ng Divine Sense ang lumabas mula sa buhok, ngunit bago ito makabuo, dumura si Wang Lin ng isang bibig ng Origin Energy. Agad na bumagsak ang Divine Sense nang tumama sa Origin Energy. Habang bumababa sa Tide Abyss, nanginginig ang katawan ni Xu Fei. Dumadaloy ang dugo mula sa kanto ng kanyang bibig at ang kanyang mga mata ay may bakas ng takot. Kabanata 636. Lokasyon ng The Seal. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging labis na malamig pagkatapos durugin ang hibla ng buhok na naglalaman ng halos hindi matutuklasang halaga ng Divine Sense ng babae. Mabilis itong naitago ng mabuti, at kung hindi dahil sa patuloy na pagbabantay ni Wang Lin kay Xu Fei, tiyak na nakatakas ito sa kanyang pansin kung siya ay naging pabaya kahit isang saglit. Talagang at kamangha-mangha ang mga spell ng Corp Sect, at ang mga spell na nagtatago ng Divine Sense ay laging mahirap. Mukhang kailangan kong maging mas maingat sa mga susunod na pagkakataon. Ang babaeng si Xu Fei ay nakapagpadala ng kanyang Divine Sense, ibig sabihin, siya ang tunay na katawan. Nangangahulugan ito na si Zhao Yixuan ay isang puppet na bangkay. Nagsimula nang mag-isip si Wang Lin. Ang dahilan kung bakit niya natukoy si Xu Fei ay dahil kay Sun Tai, ang alipin na pinilit sa kanya ni Joey noon. Si Sun Tai ay may isang corpse puppet na isang bata, ngunit ito ay sobrang matalino at may mataas na level ng pagsasanay. Ang kanilang relasyon ay kakaiba. Hindi ito simpleng corpse puppet kundi parang sila ay dalawang individual na nag-uugnay. Habang naiisip si Sun Tai at ang kanyang corpse puppet, hindi maiwasang maisip ni Wang Lin si Sito Nan. Kinuha niya ang laman ng batang iyon. Hindi ko alam kung nasaan si Sito ngayon, pero malamang ay nasa isang planetang pangpagsasanay, nabubuhay na parang hari sa mga mortal, may pagka-nostalgiko ang kanyang mga mata. Sa mga sandaling iyon, hindi na siya ang demonyo, kundi isang mortal na nag-aalala sa kanyang kaibigan. Naroon din si Sun Tai. Siya ang punong matandang manguukit ng Corp Sect sa planetang Suzaku. Inihagis siya sa kalawakan ng kapangyarihan ng dugong ninuno ng Giant Demon Clan. Ang kasalukuyang kinaroroonan niya ay hindi alam. Malalim na huminga si Wang Lin at pinagsama ang kanyang mga iniisip. Ang kanyang mga mata ay kumislap habang tinitingnan ang mga bitik na nakapalibot sa kanya. Hindi niya naramdaman ang aura ni Joey kahit saan, kaya kailangan niyang hanapin ito ng paisa-isa. Si Senior Josie ay tinataka ni Ling Tianhao dito, kaya ang bitik na may tatak ay tiyak na may aura ni Ling Tianhao. Pinagmasdan ni Wang Lin ang mga bitik sa paligid at ipinakalat ang kanyang Divine Sense. Matapos ang ilang sandali, sumimangot si Wang Lin. Sinuri niya ang lahat ng mga bitik sa paligid ngunit walang natagpo ang bakas ni Joey. Naguluhan ang ekspresyon ni Wang Lin at tinapik ang kanyang bag ng hawak at kinuha ang kristal na ibinigay ni Beilu. Ipinadala ni Wang Lin ang kanyang Divine Sense sa kristal. Kaagad pagkatapos, nagsimulang magugnay ang kanyang kilay at ibinalik ang kanyang Divine Sense mula sa kristal. Kung hindi nagsinungaling si Beilu, dito niya natagpuan si Joey. Nagsimula nang mag-isip si Wang Lin. Hindi dapat nagsinungaling si Beilu tungkol dito, dahil wala itong pakialam sa kanya. Walang dahilan para gawin niya ito, kung nais niyang gumawa ng masama laban sa akin, hindi niya kailangang gumamit ng ganitong lihim na paraan. Maaari niyang direktang atakihin ako. Ang pinakamahalaga sa kanya ngayon ay ang Deveren ang ibang mga ancient demons. Maliban kung niloko niya ako para dumating dito at patayin ako gamit ang isang hinirang na sandata.
Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig at ang kanyang divine sense ay muling sinaliksik ang lugar, pagkatapos ay siya ay nag-shake ng ulo. Kung sinabi niya na si Joey ay nasa ilalim ng Tide Abyss, malamang na gusto niyang patayin ako gamit ang isang hinirang na sandata. Ngunit mukhang normal lang ang lugar na ito. Habang nag-iisip si Wang Lin, pinalawak niya ang kanyang divine sense. Sa pagkakataong ito ay mas maingat siya at sinuri ang bawat bitik, ngunit pareho pa rin ang resulta. Nag-isip si Wang Lin. Pagkalipas ng ilang sandali, tinapik niya ang bag ng hawak at lumabas ang soul flag. Sa isang galaw, 1,000 malalakas na soul fragments ang lumabas. Kinontrol ni Wang Lin ang mga soul fragments upang pumasok sa bawat bitik. Pumikit si Wang Lin at ipinasok ang kanyang divine sense sa bawat soul fragment. Sa ganitong paraan, para na siyang nasa loob ng mga bitik, at tinitingnan niya ng masinsinan ang bawat isa. Mas naging masusing sa pagkakataong ito. Wala siyang iniiwasang bakas. Pagkalipas ng 30 minuto, bumalik ang lahat ng soul fragments. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Sinuri ko ng mabuti ang lahat ng mga bitik sa paligid, ngunit wala akong natagpo ang presensya ni Joey. Talaga bang niloko ako ni Ancient Demon Bailu tungkol dito? Ibinagsak ni Wang Lin ang kanyang manggas at nagiging malamig ang kanyang mga mata. Ngunit biglang sumikip ang kanyang mga mata. Mali. Kung ako si Ling Tianhao, hindi ko tatatakan ng isang tao sa isang napakalinaw na lugar. Kung ako si Ling Tianhao, nagsimulang mag-isip si Wang Lin. Ang tanging tupi ng sword energy ni Ling Tianhao na natira sa kanya ay dumaan sa kanyang katawan, at siya ay pinahihirapan ng pagsinop ng isang piraso ng dumi ni Ling Tianhao. Ang pagmumuni-muni sa mga mata ni Wang Lin ay unti-unting nawala at pinalitan ng isang matinding tingin. Ang dumi ni Ling Tianhao ay matinding angkap, ang paggamit ng kanyang sariling likas na lakas laban sa langit upang lumikha ng sarili niyang landas. Habang dumadaan ang sword energy sa katawan ni Wang Lin, ang matinding tingin ay mas lumakas. Kung nais ko ang isang sword spirit na nagpapahirap sa akin, hindi ko siya basta-basta tatatakan, mapipilitin ko siyang magbigay ng paggalang sa aking kapangyarihan. Kung hindi siya magbibigay, tatatakan ko siya ng 1,000 taon. Kung hindi pa rin siya magbibigay, tatatakan ko siya ng 10,000 taon. Kung hindi pa rin siya magbibigay, sisirain ko ang kanyang espiritu at gagawin itong isang yaman na pipilitin siya. Hindi ko pipiliin ang mga obvious na bitik. Kung pipiliin ko ang lugar na ito, tiyak may dahilan ito. Kung ako ang magtatakda, pipiliin ko, ang matinding tingin ay napakamakapangyarihan. Parang siya ay nasa itaas ng mundo. Ang kanyang tingin ay dumaan sa bawat bitik. Ang matinding tingin sa kanyang mga mata ay unti-unting nawala at malalaking patak ng pawis ay tumulo mula sa kanyang noo. Sa mga sandaling iyon, ang matinding tingin ay tuluyang nawala sa katawan ni Wang Lin at ang kanyang mukha ay naging mapatla. Ang domain sa loob ng sword energy ni Ling Tianhao ay labis na matinding. Ang simpleng paghiram ng piraso ng domain ay halos nakasaktan sa akin. Malalim na huminga si Wang Lin habang ang celestial spiritual energy ay umiikot sa kanyang katawan. Tinapik niya ang bag ng hawak at lumabas ang celestial sword na may kalahating buwan na talim. Hawak ni Wang Lin ang celestial sword at isang hakbang pasulong. Bigla siyang lumiko gamit ang celestial sword na naglalabas ng sword energy. Isang vortex ng sword energy ang nabuo na siyang sentro si Wang Lin. Mag-break. Isang sigaw, si Wang Lin ay huminto ng bigla. Sa sandaling iyon, ang vortex ng sword energy ay biglang nagwakas at ang sword energy ay pumutok sa lahat ng direksyon. Ang hindi mabilang na mga bitik ay lumitaw malapit sa gilid ng cliff. Ang tunog ng crackling ay patuloy, at kalaunan, mga bitik ay sumikop sa 1,000 talampakan pataas at pababa sa cliff. Crack. Ang boses ni Wang Lin ay parang kulog habang umuugas sa Tide Abyss. Mas maraming mga bitik ang lumitaw sa cliff at maraming lupa ang nahulog mula sa gilid ng cliff. Nawala ng 1 pulgada ang gilid ng Tide Abyss pagkatapos ng sweeping ni Wang Lin ng sword energy. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at ginamit niyang muli ang sword energy. Ang sword energy ay ipinadala muli, at habang patuloy na ginagamit, mabilis na naalis ang cliff. Pagkatapos ng 15 minuto, isang maliit na bukas ang lumitaw, at isang napakabigat na aura ay lumabas mula sa bukas. Ang aura ay hindi nagmula kay Joey, ngunit naglalaman ito ng matinding kapangyarihan. Bumuo si Wang Lin ng isang seal gamit ang kanyang kanang kamay at itinuro ang gap. Ang celestial sword ay lumipad papunta sa gap na iyon na may kalahating buwan na talim malapit sa likuran nito. Malalaking piraso ng bato ang nahulog mula sa cliff. Sa isang kisap mata, isang bitik na nakatago ng 30 talampakan sa loob ng cliff ang lumitaw sa harap ni Wang Lin. Ang gap na ito ay hindi malaki. 5 talampakan ang taas at madilim. Nang sinubukan ng divine sense ni Wang Lin na pumasok dito, ito ay tinulungan ng isang matinding divine sense. Dahil dito, ang katawan ni Wang Lin ay napabalik, at siya ay bumangga sa cliff sa kabilang bahagi.
Isang malakas na tunog ng pagkabasag ng mga bato mula sa cliff, at ang katawan ni Wang Lin ay naimprinte sa gilid ng cliff. Ang dugo ay damaloy sa loob ng kanyang katawan at tumulo mula sa sulok ng kanyang bibig. Si Wang Lin ay huminga ng malalim at naging malamig ang kanyang mga mata. Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang katawan at lumipad palabas mula sa cliff. Ang paggalaw na ito ay nagdulot ng mas maputlang mukha. Ang banggaan ng Divine Sense kanina ay halos nagdulot ng pagguho ng kanyang origin soul. Kung hindi pa siya umaabot sa ascendant na yugto, tiyak na ang simpleng banggaan na iyon ay sapat na para sirain ang kanyang origin soul. Ang lakas. Pinagmamasdan ni Wang Lin ang gap. Kahit hindi niya alam kung gaano kalalim ito, kumpiyansa siyang si Joey ay nasa loob. Dahil ang Divine Sense na bumangga sa kanya ay nagmula lamang sa isang tao, si Ling Tianhao. Isang piraso lang ng Divine Sense na iniwan niya ay sapat upang patayin ang mga cultivator sa ibaba ng ascendant na yugto. Anong level ng cultivation ba ang mayroon si Ling Tianhao? Ang peak ng huling bahagi ng ascendant ay ang katapusan ng unang hakbang. Tanging sa pagdaan ng pagsubok ng yin at yang na yugto ay makakapasok ang isang cultivator sa pangalawang hakbang, ang tatlong realms ng Nirvana. Ang tatlong realms ng Nirvana ay Nirvana Scryer, Nirvana Cleaner, at Nirvana Shatterer. Ang bawat realm ay nahahati sa maaga, kalagitnaan, huli, at peak na yugto. Sinabi ng All-Seer na siya ay nasa dulo ng pangalawang hakbang. Ayon sa aking pagkalkula, nasa simula ng Nirvana Shatterer na yugto siya. Ang All-Seer at si Ling Tianhao ay matagal nang magkaribal, kaya ang kanilang mga level ng cultivation ay hindi malayo sa isa't isa. Siya ay nasa peak ng Nirvana Cleaner. Ang mga mata ni Wang Lin ay naglalaman ng dedikasyon. Kung ikukumpara kay All-Seer at Ling Tianhao, ang kanyang cultivation ay napakaliit lang. Hindi pa siya umabot sa peak ng unang hakbang, ngunit si Wang Lin ay matyaga. Mula nang magsimula siya sa mundo ng pagsasanay bilang isang bata, umasa lang siya sa kanyang sarili at ngayon ay naging isang ascendant powerhouse. Bagaman ang isang ascendant powerhouse ay isang maliit na langgam sa mata ng mga nasa pangalawang hakbang, sa pagitan ng mga cultivator ng unang hakbang, ang isang ascendant cultivator ay isang malakas na puwersa pa rin. Si Wang Lin ay huminga ng malalim at tinuro ang kanyang noo. 100,000 strands ng slaughter energy ang lumitaw at naging mga life seal na nakapalibot sa kanyang katawan. Mas tumpak, kulang ang isang strand. Kinuha ni Wang Lin ang strand na iyon at pinagsama ito sa kanyang kaluluwa. Bilang resulta, magagawa niyang tiyakin na ang mga life seal na ito ay hindi mawawasak maliban kung ang huling strand sa kanyang origin soul ay masira din. Tinapik niya ang bag ng hawak at lumabas ang devil armor at pinalibutan siya ng mga strands ng itim na usok. Unti-unting naging armor ito at isang devilish aura ang pumulibot sa kanyang katawan. Mahigit sa 10 gintong simbolo na napapalibutan ng mga insekto ang lumutang sa paligid ni Wang Lin, na nagbibigay ng karagdagang layer ng proteksyon. Matapos gawin ang lahat ng ito, bahagyang nag-isip si Wang Lin at pagkatapos ay inilabas ang 1 bilyong kaluluwang bandila. Ikinaway niya ang watawat at umikot ito sa kanya. Mahigit sa 100 milyong mga pira-piraso ng kaluluwa ang umungal sa loob ng watawat. Nagpakita si Wang Lin ng isang mapagpasyang tingin habang siya ay humakbang pasulong at umaakyat patungo sa puwang na iyon. Kabanata 637. Pagliligtas kay Joey. Si Joey at Wang Lin ay hindi ganoon kalalim ang relasyon, ngunit ang kanilang sandaling interaksyon sa Celestial Realm ay malalim na naukit sa kaluluwa ni Wang Lin. Isang lalaking labis na nahulog sa isang babae na mas pinili pang sunugin ang sariling pinagmulan na kaluluwa kaysa pakawalan siya. Ang kanyang pagkahulog ay hindi nakapukaw ng kahit sino. Ngunit, ang kailanman na ipinakita ng kanyang mga mata nang sunugin niya ang kanyang pinagmulan na kaluluwa ay nakapukaw ng sinumang nakakakita nito. Nagbigay siya ng isang bagay na kasing mahalaga ng Ascendant Crystal para lamang ipagmalasakit ni Wang Lin ang katawan ng babaeng bangkay. Isang simpleng gawain lamang iyon, ngunit iyon lang ang pinakamahalaga para sa kanya bago siya mamatay. Pagkatapos ay naging espada na espiritu si Joey para sa Rain Celestial Sword, ngunit ang nalalabing kaluluwa na nabuo mula sa kanyang pagkahulog ay naglaho at hindi na muling mag-exist. Sa sandaling iyon, narinig ni Joey ang tunog na parang ang buong mundo ay nagbasag sa kanyang harapan. Namatay ang kanyang puso at ang enerhiya ng espada ay walang buhay. Ginamit ang kanyang katawan bilang espiritu, hinabol niya si Ling Tianhao sa kawalan at nangako siyang papatayin si Ling Tianhao. Ang kanya noong sandali ay naghahanap ng kamatayan dahil ang tanging ugnayan niya sa buhay ay nawala na. Nakita ni Wang Lin ang kalupitan ng mundo ng pagsasanay sa buong buhay niya. Halos lahat ay may itinatagong agenda sa kanilang puso. Kunti lamang ang mga taong karapat-dapat niyang alalahanin sa kanyang puso, si Tunan, Duntian, 1. Pinuno ng Soul Refining Sect Chihu, 2. Lalaking mula sa Giant Demon Clan na nakipagkaibigan kay Wang Lin sa Celestial Realm, Joey. Noong panahon na iyon ay nasa Soul Formation stage pa lamang siya. Bago kay Joey, siya ay isang simpleng junior lamang, ngunit ngayon ay nasa Ascendant stage na siya.
huminga siya ng malalim at pumasok sa agwat. Kahit alam niyang may mga bagay na mapanganib, bilang isang lalaking may konsensya, may mga bagay na kailangan niyang gawin. Noong panahon na iniligtas niya si 13, nakipaglaban siya sa general ng demonyo mag-isa. Ngayon, upang iligtas si Zhou Yi, hindi siya titigil kahit na siya ay pinapalibutan ng Divine Sense ni Sword Saintling Tianhao. Sa sandaling pumasok siya sa agwat, ang Divine Sense na iniwan ni Sword Saintling Tianhao ay umatake sa kanya ng may matinding puwersa. Ang atake ng Divine Sense ay parang solidong espada na direktang tumusok kay Wang Lin. Ang pinakamatibay na depensa ni Wang Lin, ang Soul Flag, ay nagbigay rin ng malakas na alulong habang nagtipon ng 100,000,000 Soul Fragments upang bumuo ng isang shield upang harangan ang espada. Ngunit, ang Divine Sense ni Ling Tianhao ay masyadong malakas. Napasok ng espada ang shield at patuloy na lumapit kay Wang Lin. Sa sandaling iyon, nagpakita si Wang Lin ng determinasyon. Alam niyang hindi siya dapat magpatuloy sa sandaling iyon, ngunit kung siya ay umatras, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na iligtas si Zhou Yi. Sa buhay ng isang tao, may mga bagay na kailangang gawin. Kung hindi, kahit pa mabuhay siya ng 10,000 taon, titingnan niya ang kanyang nakaraan at makikita lamang ang kaguluhan. Ang determinasyon ni Wang Lin ay naging pagpapasya at siya ay kumuha ng isa pang hakbang. Sa sandaling iyon, ang sword intent mula sa Divine Sense ni Ling Tianhao ay sumalubong sa kanya. Nang walang salita, inihampas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ang mga gintong simbolo ay agad na nagtipon sa kanyang paligid. Ang sword intent ay tumama sa katawan ni Wang Lin. Ang puting kidlat ay gumalaw sa mga katawan ng mga insekto sa gintong simbolo na pumapalibot kay Wang Lin. Tumakbo siya ng isa pang hakbang ng walang pag-aalinlangan. Mahigit kalahati ng mga insekto sa paligid niya ay naging matigas at nahulog mula sa gintong simbolo. Ibinangon ni Wang Lin ang kanyang manggas at tinipon ang mga ito sa kanyang bag. Ang hakbang na iyon ay nagdulot ng Divine Sense na higit pang matindi kaysa sa huli. Isang serye ng malalakas na ugong ang umalingaw sa agwat ng bangin. Ang hindi mabilang na mga echo ay nagsanib at umabot sa tunog ng galit ng kalangitan na nais patayin ang lahat ng mga manghihimasok. Ang Soul Fragments mula sa Soul Flag ay hindi kayang harangan ito. Muling nabasag ito at ang atake ay tumama ng direkta sa Devil Armor. Sa sandaling iyon, ang enerhiya ng demonyo sa Devil Armor ay nagkolaps at naramdaman ni Wang Lin ang isang hindi maiisip na puwersa na tumama sa kanyang katawan. May naramdaman siyang kung hindi siya umatras, agad siyang babagsak at mamamatay. Ngunit, ang pakiramdam na iyon ay isang pakiramdam lamang. Sa kanyang kontrol sa sarili, nagawa niyang pigilan ito. Ang kanyang mga mata ay naging mas matatag at ang Scatter Devil na matagal niyang tinatakan ay unang inilabas niya. Wang Lin ay hindi pa ganap na naisolidify ang tatak sa Scatter Devil, kaya't hindi niya pa ito pinapino upang maging pangalawang pinagmulan ng kaluluwa. Nang mailabas ito, isang itim na Devil Soul na may isang pangil ang sumugod mula sa noo ni Wang Lin. Lumabas ito na tumatawa, at ang tawa nito ay puno ng enerhiya ng demonyo. Ang mga mata nito ay puno ng kalituhan habang sinusubukang devourin ang sword energy ni Ling Tianhao. Sa sandaling lumitaw ang Devil Soul, isang hindi pa nakitang enerhiya ng demonyo ang patuloy na damaloy mula sa Devil Armor. Ang enerhiyang ito ay pumasok sa Devil, at ang katawan nito ay nagsimulang maging corporeal. Kinain ng Devil Soul ang Divine Sense ni Ling Tianhao at pagkatapos ay sumabog ang isang marahas na aura sa loob ng katawan nito. Ang Tyrannical Domain ay nagsimulang magwala sa loob ng katawan nito. Ang Devil ay nagbuga ng isang malakas na sigaw, at may bahagyang kilanawan sa pagpapakita ng pagsusumikap nito. Sa sandaling iyon, ang pinagmulan na kaluluwa ni Wang Lin ay kumalabog habang napansin niya ang hindi pagkakapantay-pantay ng Devil Soul. Nang walang pag-aalinlangan, nagpadala siya ng isang piraso ng Divine Sense sa Devil Soul upang i-activate ang tatak. Bagamat hindi ito matatag, nakaimprinta ito sa nakaraang 100 taon. Ngayon na ito ay na-activate, ang kaluluwa ng demonyo ay agad na nasipsip pabalik sa katawan ni Wang Lin. Ang tunog ay parang isang chant ng spell na pinalakas. Pati ang demonyong armor na nakapalibot sa katawan ni Wang Lin ay tila naapektuhan, ito ay naging itim na gas at hindi na nanatiling solid. Mabilis na inilagay ni Wang Lin ito pabalik sa kanyang bag ng pag-iimbak. Agad siyang kumuha ng isa pang hakbang at sa pagkakataong ito, umusad siya ng 100 talampakan. Gayunpaman, ang ikatlong Divine Sense na mas matindi kaysa sa huling isa ay sumabog mula sa kailaliman ng agwat. Parang dumadagandong ang tunog nito na parang kulog at tila may kasamang tinig ni Ling Tianhao. Ang tunog ay malabo, parang may kumakanta ng spell. Ang Soul Flag ay hindi sapat ang lakas para salagin ito, at ang demonyong armor ay nawala na. Ang tanging natira ay ang 100,000 life cells. Nang dumating ang epekto mula sa ikatlong Divine Sense, mabilis na lumaki ang 100,000 life cells patungong 1,000,000. Sa pamamagitan ng biglaang pagpapalawak, nakapag-block ito ng Divine Sense ni Ling Tianhao. Ngunit sa isang saglit, mabilis na bumagsak ang 1,000,000 life cells.
Ang mga ugat sa mukha ni Wang Lin ay tumambok habang siya ay umungol at tinapik ang kanyang bag ng pag-iimbak. Lumabas ang God-slaying War Chariot at naging Thunder Beast. Ang hayop ay umungol, dumating sa harap ni Wang Lin, at sumalpok sa Divine Sense. Ang kidlat na nakapalibot sa Thunder Beast ay nagsimulang magingay. Ang katawan ng Thunder Beast ay naglabas ng malaking halaga ng kidlat at patuloy na pinupush pabalik ng Divine Sense ni Ling Tianhao. Gamit ang sandaling pahinga na ito, mabilis na nakabalik ang life cells ni Wang Lin pabalik sa 1,000,000. Ang kanyang mga mata ay naging malamig. Minsan, ang passive defense ay hindi ang pinakamahusay na pamamaraan. Kung nais niyang mag-charge, kailangan niyang umatake. Kumuha ng isa pang hakbang si Wang Lin at inactivate ang Finger of Death sa kanyang kamay. Ang celestial spiritual energy sa loob ng kanyang katawan ay sumabog habang ipinaputok niya ang maraming Fingers of Death patungo sa Divine Sense ni Ling Tianhao na kasalukuyang hinaharang ng Thunder Beast. Ang mga itim na liwanag na ginawa ng Fingers of Death ay sumabog parang mga palaso, nag-iiwan ng mga ripple habang tumatama sa Divine Sense ni Ling Tianhao. Kumuha si Wang Lin ng isa pang hakbang at muling itinutok ang daliri. Ang demonic finger ay lumitaw at ang celestial spiritual energy sa kanyang katawan ay sumabog. Dahil sa 4 na patak ng celestial liquid mula noong nakaraan, kahit hindi siya gumamit ng mga celestial jade, ang kanyang celestial spiritual energy ay tila walang hanggan, tulad ng slaughter energy. Sa puntong ito, ang celestial spiritual energy sa kanyang katawan ay naging devilish energy, at dahil sa scatter devil, ang devilish energy ay sobrang purong-puro. Ang enerhiya na ito ay sumabog mula sa daliri ni Wang Lin. Hindi isa, kundi 10. Di nagtagal, itinataas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang Underworld River. Tumagal siya ng ilang hakbang habang lahat ng spells niya ay lumitaw at tinamaan ng Divine Sense ni Ling Tianhao. Nararamdaman pa rin ni Wang Lin na hindi sapat ang lakas, kaya ang kanyang mga mata ay naging malamig. Lahat ng 1,000,000 life cells ay naging slaughter energy. Ang tanging hindi na bago ay ang nakatago sa kanyang origin soul. Pinagtagpi ito sa isang strand ng slaughter energy at tumagos palabas. Tungkol sa sword energy ni Ling Tianhao, hindi si Wang Lin tanga para gamitin ito laban sa Divine Sense ni Ling Tianhao. Natatakot siya na baka magbago ito at magtulungan ng kabila sa sandaling lumabas. Sa puntong ito, tila ang buong Tide Abyss ay nanginginig. Ang mga lupa at dumi sa pader ng bangin ay tila nahatak ng isang misteryosong puwersa habang nagsimulang mag-float ang mga ito mula sa pader ng bangin. Bigla ang pagsalpok ng lahat ng spells kay Ling Tianhao's Divine Sense. Kasabay nito, ang Thunder Beast ay umungol ng isang nakakagimbal na tunog habang naging isang sinag ng kidlat. Tumama ito diretso sa Divine Sense ni Ling Tianhao kasabay ng mga spells ni Wang Lin. May serye ng mga malalabong tunog na dumating mula sa pasukan ng Tide Abyss sa Water Demon Country. Patuloy na nanginig ang lupa na parang may malalakas na sound waves na dumadaan dito. Sa puntong ito, kahit si Merong Suo na nasa mas malalim na bahagi ng Tide Abyss ay naramdaman ang nakakatakot na pagbabago sa itaas niya. At ang dalawang babae sa tabi niya ay mabilis na tumingin pataas, ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Napakakatakot. Ito, maaaring ba ito ay sanhi ni Wang Lin? Huminga ng malalim si Xu Fei, at ang bahagyang galit mula ng sirain ni Wang Lin ang kanyang Divine Sense ay nawala. Nagdesisyon siyang hindi na magtangka ng ganito laban sa isang katulad niya. Ang malakas na ripple ay patuloy na kumalat sa mga pader ng Tide Abyss hanggang sa marating ang ibaba. Ang ibaba ng Tide Abyss ay puno ng mga koridor. Nang pumasok ang mga tunog sa lugar na ito, agad silang umalingaw ng walang katapusan. Ang mga koridor sa ilalim ng Tide Abyss ay bumuo ng isang parisukat na may isang itim na butas sa gitna na nagdudulot ng hindi kilalang lugar. Isang malaking espada ang nakabaon kalahating bahagi sa pader ng koridor. Nang dumating ang sound ripple sa espada, ito ay bahagyang gumalaw. Ang sound wave ay kumalat ng malayo at umalingaw sa buong koridor. Sa puntong ito, sa pasukan ng Fire Demon Country kung saan ang Greed at mga disipulo ng Dalu Sword Sect ay natrap. Bigla binuksan ni Greed ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay kumislap. Aura ni Ling Tianhao. Dumating na ba siya ng maaga? Hindi, kahit na ang aura na ito ay mula kay Ling Tianhao, ito ay bahagi lamang. Bukod sa kanya, may isa pang aura, ang aura na ito ay hindi pamilyar, ngunit sa oras na ito, maaari ba itong sanhi ng token? Tila casual si Greed habang sinisiyasat ang mga disipulo ng Dalu Sword Sect bago muling isinara ang kanyang mga mata. Nang dumating ang mga ripples dito, ito ay halos hindi na naramdaman. Maliban kay Greed, wala nang ibang nakapansin. Sa Dalu Sword Sect, si Ling Tianhao na nakasuot ng Daoist robe at nag-aaral, bigla ay binuksan ang kanyang mga mata. Kabanata 638. Patay na puso. Ang selyo ng espiritu ng espada. Ang mga mata ni Ling Tianhao ay may malalim na titig. Ang lugar kung saan ko isinilyo ang espiritu ng espada ay lubhang nakatago. Paano ito natuklasan? Ngunit, hanggat nais ng espiritu ng espada na mamatay, hindi mababasag ang selyo.
Nag-isip saglit si Ling Tianhao bago ipinikit ang kanyang mga mata. Sa Tide Abyss kung saan isinilyo si Zhou Yi, ang mga damit ni Wang Lin ay tinatangay ng malupit na hangin at kamakaway sa hangin. Ang kanyang buhok ay lumulutang sa hangin, at napilitan siyang umatras ng ilang hakbang, pagkatapos ay naging malamig ang kanyang mga mata. Ang atake kanina ay winasak ang pangatlong Divine Sense na iniwan ni Ling Tianhao. Ngunit, ang presyo ay malaki. Ang Thunder Beast ay sumabog at ang mga pira-piraso ay kailangang ibalik sa God-slaying War Chariot. Nagkaroon ng puwang sa Divine Sense ni Ling Tianhao, ngunit mabilis itong nagsimulang magsara at malapit ng maglaho. Ang dugo sa katawan ni Wang Lin ay rumagasa at marami sa kanyang mga meridiano ang nablock. Ang Celestial Spiritual Energy ay hindi na dumadaloy ng maayos sa kanyang katawan, ngunit hindi niya agad inayos ang kanyang kondisyon. Sa halip, kumuha siya ng hakbang at tumakbo na parang meteor sa puwang ng Divine Sense ni Ling Tianhao. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Wang Lin ang buong bilis niya, at isang malakas na kalabog ang narinig. Ang puwang ay hindi kasing siksik ng inaasahan niya, kaya tumakbo siya diretso papunta sa kailaliman ng puwang, at dito ay bahagya niyang naramdaman ang aura ni Zhou Yi. Manloloko, mamatay ka. Muling lumabas ang Divine Sense ni Ling Tianhao. Sa pagkakataong ito, ang Divine Sense ay nagpadala ng isang malupit na mensahe na direktang pumasok sa mga tainga ni Wang Lin. Ang tinig na ito ay nagpatibay sa kanya kaya't siya ay hindi sinasadyang napaatras. Ang mga tunog ng pag-crack ay narinig mula sa buong bitik sa bangin dahil sa Divine Sense na ito, at maraming maliliit na bitik ang lumitaw sa dingding ng bangin. Ang orihinal na kaluluwa ni Wang Lin ay hamina matapos mabangga ng Divine Sense na ito. Bumuga siya ng dugo at ang kanyang mukha ay agad na pumuti. Ang lakas ni Ling Tianhao ay sobra. Huminga ng malalim si Wang Lin. Kung ang Divine Sense na iniwan upang iselyo si Zhou Yi ay ganito kalakas, gaano pa kaya siya kalakas kung personal na dumating? Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Hinampis niya ang kanyang bag of holding at isang kristal na malinaw na brush ang lumitaw sa kanyang kamay. Hawak ang celestial brush, mabilis na gumalaw ang kanyang kamay sa harap ng kanyang katawan at isang gintong simbolo ang lumitaw. Sa sandaling lumitaw ang simbolong ito, agad nitong pinailaw ang madilim na puwang. Walang pag-aalinlangan, muling nagdibuho si Wang Lin. Isang stroke, dalawang stroke, tatlong stroke, apat na stroke. Walang tigil, nagdibuho siya ng 7 stroke. Ito ang unang pagkakataon na nagdibuho si Wang Lin ng higit sa isang stroke gamit ang brush. Bagamat nagdibuho siya ng higit sa 10 simbolo kanina sa pakikitungo sa mga insekto, lahat ng ito ay mga pinakasimpleng simbolo ng isang stroke lamang. Sa bawat stroke, naramdaman ni Wang Lin na isang bahagi ng kanyang orihinal na kaluluwa ay pumasok sa simbolo. Ang 7 stroke na simbolo ay naglalaman ng 7 bahagi ng kanyang orihinal na kaluluwa. 7 stroke ang hangganan ni Wang Lin. Nang pininom niya ang brush sa Soul Refining Tribe, sinubukan niya ito. Hindi siya makakagawa ng ikawalang stroke dahil hindi kayang hatiin ng kanyang orihinal na kaluluwa ang 9 na bahagi. May kopya sa kanyang katawan, at may isang kopya sa bawat isa sa 7 simbolo. Maliban na lamang kung isusumpa niya ang kanyang katawan at pagsasamahin ang lahat ng kanyang orihinal na kaluluwa sa mga simbolo, hindi siya makakagawa ng ikawalang stroke. Sa sandaling nagdibuho siya ng ika-7 stroke, ang lahat ng celestial spiritual energy ay sumabog mula sa kanyang katawan na parang mga kabayong tumakas at rumagasa papunta sa 7 stroke na simbolo. Nagsanib ang 7 stroke at naging isang bilog na simbolo. Ang simbolong ito ay mukhang napakalakas na parang naglalaman ito ng buong universo. Parang ang araw ay bumaba mula sa langit at tumama sa puwang. Hindi lang nakasisilaw ang mga sinag ng gintong liwanag, kundi kahit na nakakasakit ito sa kaluluwa. Ang celestial symbol na nilikha gamit ang celestial brush gamit ang celestial spiritual energy ay itinuturing na isang ganap na celestial spell. Ang liwanag nito ay dumaan sa bangin ng Tide Abyss na parang isang espada. Sa sandaling ito, kung titignan mula sa labas, makikita ng malinaw ang gintong liwanag na lumalabas mula sa bitik. Ang gintong liwanag ay patuloy na kumalat at mabilis na pinagningas ang entrance ng Water Demon Country Tide Abyss na hindi nagniningas sa maraming taon. Ang 7 stroke na simbolo ay naglalaman ng 7 bahagi ng orihinal na kaluluwa ni Wang Lin, na nagbigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ito na parang katawan niya. Tinulak niya ito diretso papunta sa kailaliman ng bitik. Ang Divine Sense ni Ling Tianhao ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkawala matapos itong matagos ng gintong liwanag. Ngunit, agad itong tumigil sa pag-dissipate at ang Divine Sense ni Ling Tianhao ay nagbigay ng isang malakas na sigaw bago tumulak palabas. Sa pagkakataong ito, ang Divine Sense ay naging hitsura ni Ling Tianhao. Isang Ling Tianhao na nakasuot ng Daoist robe na may malupit na titig sa mukha ay unti-unting lumapit. Pagkatapos ay naging malabo siya hanggang sa mag-anyo siya ng isang sinag ng enerhiya ng espada at tumulak diretso sa simbolo. Nang magsalpukan ng simbolo at ang enerhiya ng espada, malupit na shockwaves ang kumalat ng mabilis. Ang matinding kalabog ay nagdulot ng maraming bitik na bumagsak.
Ang shockwave ay naging napakalakas na pati na rin ang maraming lugar sa Water Demon Country ay yumanig at nagulat ang maraming tao sa Demon Spirit Land. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay sobrang mapotla at siya ay bumuga ng 6 na beses na dugo. Ang dugo ay naglalaman ng celestial spiritual energy, at nang ito ay tumama sa lupa, nag-iwan ito ng 6 na malalim na marka. Ang simbolo ay sumabog at 6 sa 7 divine senses ay sumabog. Ang huli ay bumalik sa katawan ni Wang Lin bago ang simbolo bumagsak. Samantalang ang sword energy na nilikha mula sa divine sense ni Ling Tianhao ay hamina, ngunit ang talas nito ay hindi nabawasan. Gayunpaman, ang simbolo na bumagsak ay, pagkatapos ng lahat, isang tunay na celestial spell. Bagamat ang simbolo ay bumagsak, maraming gintong partikulo ang pumulibot sa espada at bumuo ng isang gintong kulungan. Bagamat hindi nito kayang matrap ang sword energy ng matagal, maaari pa rin itong matrap ito kahit saglit. Ang pinsala sa orihinal na kaluluwa ay itinuturing na isang malupit na sugat para sa mga cultivators. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging ganap na pula, at lumitaw ang puso ng pagpatay. Dahil nandyan na siya, wala nang atrasan. Tumalon siya sa ibabaw ng nakulong na sword energy at tumulak diretso papunta sa kailaliman ng bitik. Lapit siya ng isang hakbang. May isang purpurang espiritu ng katawan na nakabitin sa harap niya. Ang espiritu ng katawan na ito ay si Zhou Yi. Ang mga mata ni Zhou Yi ay nakapikit at ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan. Maliban sa bahagi sa pagitan ng kanyang mga kilay, ang buong katawan niya ay natatakpan ng purpura. Ang purpurang ito ay parang buhay, patuloy na gumagalaw. Ang purpurang nasa mukha ni Zhou Yi ay parang isang bunten ng mga sinulid na parang sinisikap nilang lamunin ang gintong liwanag mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. May isang 30 puho na formation sa lupa sa ilalim ni Zhou Yi. Ang mga hibla ng purpura ay lumalabas mula sa formation at pumapasok sa katawan ni Zhou Yi. May 4 na treasured swords na nakatusok sa lupa sa 4 na sulok ng formation. Ang liwanag na inilalabas ng 4 na treasured swords ay dahan-daang nagsanib sa lupa. Kasabay nito, may mga bola ng liwanag na kasing laki ng kamao sa 3 sa 4 na espada. Ang mga bola ng liwanag ay naglalabas ng aura ng malakas na divine sense. Senior Zhou Yi, maraming taon nang hindi nakita ni Wang Lin si Zhou Yi. Ngunit sa oras na ito, si Zhou Yi ay napapaligiran ng purpurang gas. Kung ang gintong liwanag sa pagitan ng mga kilay ni Zhou Yi ay malalamon ng purpurang gas, si Zhou Yi ay mananatiling magpakailanman kay Ling Tianhao na walang pagkakataong magising. Ang formation na nagsiselyo at nagpapalakas kay Zhou Yi ay personal na ginawa ni Ling Tianhao. Tinawag niyang Celestial Refining Demon Transformation Formation ang formation na ito. Napakalakas ng formation na ito, ngunit ang pangunahing focus ay ang 4 na espada sa lupa. Si Ling Tianhao ay minsang nag-refine ng 4 na maliliit na mundo sa 4 na Origin Soul Swords. Ang 4 na espada na ito ay isang projection ng mga Origin Soul Swords na iyon. Upang dagdagan ang kanilang lakas, iniwan ni Ling Tianhao ang 4 na divine senses sa ibabaw ng mga espada, kaya't ang formation ay naging mas malakas. Tungkol sa purpurang gas, ito ay isang demonic aura. Galing ito sa labi ng Ancient Demon Soul ng Water Demon Country. Ang dahilan kung bakit lihim na dumating si Ling Tianhao noon upang iselyo si Zhou Yi dito ay dahil may ilang kasunduan siya sa Ancient Demon ng Water Demon Country. Maganda ang relasyon nila. Ang lokasyon ng bitik na ito ay nasa isang nakatagong vein. Ang vein na ito ay nakatago sa ilalim ng lupa at direktang konektado sa kabisera ng Water Demon Country. Dahil dito, madali nitong may padala ang demonic energy sa pamamagitan ng nakatagong vein anumang oras. Ang demonic spiritual energy ay papasok sa formation. Pagkatapos, ang formation ay i-convert ito sa Celestial Refining Seal at dahan-daang aatake sa espiritu ni Zhou Yi. Si Ling Tianhao at ang Ancient Demon ng Water Demon Country ay may kasunduan. Ang kasunduang ito ay itinuturing na natapos matapos iselyo ni Ling Tianhao si Zhou Yi dito. Ang bawat isa sa mga labi ng Ancient Demon Soul sa 9 na bansa ay may sariling plano. Ang Ancient Demon ng Water Demon Country ay naghahanap ng espiritu ng katawan na makakasustento sa kanyang sariling demonic spiritual energy. Ang prosesong ito ay mabagal ngunit matatag. Hanggat ang gintong liwanag sa pagitan ng mga kilay ni Zhou Yi ay malalamon, magiging katawan siya ng Ancient Demon ng Water Demon Country. Hindi ito inisip ni Ling Tianhao ng maaga, ngunit patuloy na hinabol ni Zhou Yi pagkatapos niyang umalis sa Celestial Realm. Si Zhou Yi ay pinilit na maging espiritu ng espada ng Celestial Sword ng babae na nakaputi at nagkaroon ng malalakas na spells. Bukod dito, si Ling Tianhao ay nagdusa na mula sa mga sugat mula sa babae na nakaputi matapos nilang maglaban ng ilang beses, kaya't si Ling Tianhao ay nasa isang napakahirap na kalagayan. Sa pananaw ni Ling Tianhao, nais ng espiritu ng espada na mamatay at gamitin ang limitadong buhay ng sword energy ng Celestial Sword ng walang habas. Hindi may kakaila na ang Rain Celestial Sword ay ang pinakamahalagang yaman ng Rain Celestial Realm.
Bagamat nakuha niya ang isa, hindi siya naglakas loob na ilabas ito sa harap ni Joey. Alam niyang sa sandaling ilabas niya ito ay kontrolado ni Joey. Bagamat malakas si Ling Tianhao, siya ay nasugatan ng Celestial Print. Ang print na ito ay sobrang lakas at ang prestihiyo nito ay mas mataas pa. Napagpasyahan ni Ling Tianhao na ang Celestial Spell na ito ay tiyak na hindi kayang gamitin ng isang simpleng Celestial General. Tiyak na isang mataas na kalidad na Celestial Spell ito na tanging ang Celestial Emperor lamang ang makakagamit. Isang daliri lang ay kayang magbigay sa kanya ng sugat. Pagkatapos, dagdag ang katotohanang si Joey ay umaatake ng walang habag sa sariling buhay at patuloy na ginagamit ang Life Sword Energy ng Rain Celestial Sword. Pinilit si Ling Tianhao sa ganitong kaiyahiyang kalagayan. Ngunit walang duda sa lakas ni Ling Tianhao. Sa huli, inilon niya si Joey papunta sa Demon Spirit Land at isiniliw siya doon, natapos ang kanyang kasunduan sa Ancient Demon ng Water Demon Country. Sa ganitong paraan, 2 ibon ang napaslang gamit isang bato. Ngunit hindi inasahan ni Ling Tianhao na pagkatapos ng maraming taon, si Wang Lin ay lilito at babaguhin ang lahat ng bagay. Sa loob ng bitik, tinanaw ni Wang Lin si Joey na isiniliw sa formation. Ang katawan ni Joey ay naglalabas ng malakas na aura ng kamatayan. Noong nawala si Ting ang puso ni Joey ay patay na. Kabanata 639. Ang Life Sword Energy ni Joey. Whispered ni Wang Lin, Senior Joey. Nararamdaman niya na bukod sa mga panlabas na puwersa, ang pangunahing dahilan ng aura ng kamatayan ni Joey ay siya mismo. Buong puso niyang nais mamatay. Pagkatapos makita ni Wang Lin ang formation sa harap niya, alam niyang hindi niya kayang sirain ito. Kung may makakabasag ng formation na ito, tanging si Joey lamang. Bagaman malambing ang tinig ni Wang Lin, narinig ito sa buong crack. Nanginig ang mga mata ni Joey at unti-unti siyang nagmulat ng mata. Wala itong laman at sa loob ng walang laman na mata ay may kalungkutan. Nasa isang kalituhan ang mukha niya. Sa sandaling iyon, ang Divine Sense ni Ling Tianhao ay tumagos sa Golden Cage. Bumalik ito at muling tumarget kay Wang Lin. Isang malambing na hininga ang umabot sa buong crack. Ang hininga na iyon ay nagmula kay Joey, at sa oras na kumalat ang hininga sa kuweba, ang Divine Sense ni Ling Tianhao na tumutok kay Wang Lin ay agad na bumuho. Ang Sword Energy na iyon ay naglaho ngunit muling naging isang bola ng liwanag na walang galaw na lumulutang sa itaas ng ika-4 na espada. Dapat ka nang umalis, hindi pa rin tiningnan ni Joey si Wang Lin. Isinara niyang muli ang mata. Nagdulot ng malalim na pinsala sa Origin Soul ni Wang Lin para makarating dito, at ngayon wala na siyang lakas para umalis. Ang Origin Soul niya ngayon ay kasing laki ng isang sanggol, at ang dati niyang malinaw na katawan ay naging malabo. Ginamit niya ang lahat ng kanyang spells at lahat ng meron siya para makarating sa puntong ito, dahil si Joey ang kanyang tagapagligtas. Ngunit matapos gawin ang lahat ng iyon, ang tanging nakuha niya ay ang 3 simpleng salitang galing kay Joey. Dapat ka nang umalis. Ipinakita ni Wang Lin ang isang matinding ngiti ng pangungutya. Ang ngiting iyon ay hindi para sa ibang tao kundi para sa kanyang sarili. Patay na ang iyong puso, at tama nga na hindi ako dapat dumaan dito. Niikot ni Wang Lin ang kanyang ulo at naglakad papalabas. Sa sandaling pumasok siya dito at nawala ang 6 na bahagi ng kanyang Origin Soul, napatungan na niya ang utang niya kay Joey. Patay na ang puso, sa oras na nawala si Ting talagang namatay ang puso ko, ang kalungkutan sa mukha ni Joey ay lalong tumindi. Sa loob ng ilang daang taon ng pagkakasil ni Joey dito ni Ling Tianhao, patuloy siyang nagiging kalituhan. Alam niya ang pagsalakay ng Ancient Demon, ngunit ayaw niyang pigilan ito. Ang Golden Light ay ang pagmamahal niya kay Ting at hindi niya nais na itapon iyon. Matapos magbuntong hininga, iniangat ni Joey ang kanyang ganap na purple na kanang kamay at pinisil ang daliri. Isang sinag ng gintong liwanag ang biglang lumitaw, at naglalaman ito ng isang napakalakas na Sword Energy. Ito ang parehong Sword Energy na naglagay kay Ling Tianhao sa isang malupit na kalagayan. Ito ang Life Sword Energy ng Rain Celestial Sword. Mayroon lamang si Joey ng 79 na sinag ng Sword Energy na ito. Habang hinahunting si Ling Tianhao, ginamit niya ang karamihan ng kanyang Life Sword Energy. Ngayon, 4 na sinag na lamang ang natitira. Ang Sword Energy ay direktang tumarget sa bola ng liwanag sa ibabaw ng ika-4 na espada at dumiretso itong tumagos dito. Bagaman malakas ang Divine Sense ni Ling Tianhao, hindi ito makakapantay sa Life Sword Energy ng Rain Celestial Sword ni Joey. Ang bola ng liwanag ay pumutok at ang Divine Sense ni Ling Tianhao ay nawasak. Ang Divine Sense ay naging maliliit na specks ng liwanag. Sa tulong ng Sword Energy, ang mga specks ng liwanag ay pumasok sa katawan ni Wang Lin. Sa puntong ito, ang mga specks ng liwanag ay pumasok sa Origin Soul ni Wang Lin. Ang nasirang Origin Soul niya ay nagsimulang mag-recover ng mabilis. Sa halos isang iglap, hindi lang ang kanyang Origin Soul ay ganap na naka-recover, ngunit mayroon din itong pakiramdam ng pagpapalawak.
Tumigil ang pakiramdam na ito ng dahan-dahan, ngunit ang mga natitirang specks ng liwanag ay hindi nawawala. Agad silang nakahanap ng sword energy ni Ling Tianhao sa loob ng origin soul ni Wang Lin at nag-fuse dito. Biglang naging 30% mas malakas ang sword energy kaysa dati. Dahan-daang nagsalita si Zhou Yi, hindi ko kayang itago ang aking life sword energy sa loob mo, kaya hindi ko ito maibibigay sa iyo, nasaktan ka dahil sa akin, kaya tinulungan kita mag-recover. Dapat ka nang umalis, huwag ka nang bumalik. Nagbuntong hininga si Wang Lin at nagsimulang maglakad patungo sa exit. Pagkatapos ay pinisil niya ang bag of holding at ang pagoda na may divine sense ni Zhou Yi ay lumabas. Tiningnan ni Wang Lin ito bago itapon ito sa likod niya. Nagawa ko na ang pangako ko noon. Hindi ko napaprotektahan ang pagodang ito. Biglang nagbukas ng mata si Zhou Yi at tumingin sa pagoda. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay sapat na upang takpan ang buong langit. Ting-er. Itinigil ni Wang Lin ang kanyang hakbang, ngunit hindi siya lumingon. Sinabi niya, ang pangalan niya ay hindi Ting-er. Kung tama ang hula ko, ang pangalan niya ay Qing Shuang. Nanginginig ang espiritu ni Zhou Yi. Itinaas niya ang kanyang ulo, at ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay nawala. Pinalitan nito ng lakas. Qing Shuang. Lumingon si Wang Lin kay Zhou Yi. Hindi siya nagsalita ngunit inihagis ang jade ni Qing Lin. Pumikit ang mga mata ni Zhou Yi at nahulog ang jade. Agad niyang sinaliksik ito gamit ang kanyang divine sense at nagbago ang kanyang ekspresyon. Matapos ang matagal na sandali, malungkot niyang sinabi sa sarili, Qing Shuang. Tahimik na nagsalita si Wang Lin, ang anak ni Celestial Emperor Qing Lin. Si Qing Lin ay ang pinakamakapangyarihang tao sa Celestial Realm. May mga bulong-bulungan na siya ay nakatakas nang bumagsak ang Celestial Realm. Nakatago siya sa kanyang kuweba dito sa Demon Spirit Land, nagpapagaling. Ang lakas sa kanyang mga mata ay lalong naging matindi, at isang konting buhay ang unti-unting lumitaw sa kanyang katawan. Ang purple gas sa kanyang paligid ay nagsimulang bumilis, ngunit hindi nito kayang pigilan ang paglitaw ng buhay sa kanya. Sinasabi mong si Ting, ang ama ni Ting-er ay nagpapagaling sa isang kuweba dito. Wang Lin, sigurado ka ba dito? Tumingin si Wang Lin kay Zhou Yi at umiling. Hindi ko nakita gamit ang aking mata, kaya hindi ako sigurado. Unti-unting nawala ang kalituhan sa mukha ni Zhou Yi habang binibigkas niya, tama, paano mo nga ba masisigurado ang ganitong mga bagay? Ngunit kung totoo nga na narito ang ama ni Ting-er, at kung ang kanyang cultivation ay kasing taas ng nakaraan, dapat ay kaya niyang gisingin si Ting-er. Ang kasalukuyang Zhou Yi ay tila nakalimutan na si Ting-er ay isang residual soul fragment na nabuo sa katawan ng babaeng bangkay mula sa kanyang libu-libong taon ng obsessions. Wala na ito ngayon at hindi na umiiral. Nais kong dalhin si Ting-er upang makatagpo ng kanyang ama at hayaang magising si Ting-er, lalong lumakas ang buhay sa katawan ni Zhou Yi. Ang purple gas na nakapalibot sa kanya ay tila naging ligaw. Agad itong dumaan sa speck ng golden light sa pagitan ng kanyang mga mata. Magkalat ka. Kumislap ang mga mata niya, at ang purple gas na nakapalibot sa kanya ay nagsimulang mag-struggle upang makipaglaban. Ngunit wala itong epekto at mabilis na naalis mula sa katawan ni Zhou Yi. Agad na naalis ang lahat ng purple gas mula sa katawan ni Zhou Yi at ang malaking ulap ng purple gas ay nawala sa pamamagitan ng formation sa lupa. Si Zhou Yi ay ang sword spirit ng Rain Celestial Sword. Kung ang ancient demon ng Water Demon Country ay personal na dumating, marahil ay wala ng pag-asa si Zhou Yi dahil 3 life sword energies na lamang ang natitira. Ngunit hindi mahirap para kay Zhou Yi na alisin ang demonic spiritual energy ng ancient demon. Naubos ang purple gas at ang katawan ni Zhou Yi ay naging crystal clear na parang dumadaloy na tubig. Tumingin siya sa pagoda at inilog ang kanyang kanang kamay. Isang sinag ng sword energy ang agad na lumipad mula sa tower. Ang espada na ito ay maliit at malinaw mula sa itsura na ito ay ginawa para sa isang babae. Ang espada na ito ay isa sa mga Rain Celestial Swords. Si Zhou Yi ay ang sword spirit ng Rain Celestial Sword. Ang kanyang katawan ay naging isang sinag ng liwanag at agad na pumasok sa maliit na espada. Sa sandaling iyon, ang crack ay napuno ng sword energy. Dumating ang natitirang 3 bola ng liwanag at agad lumipad sa ere. Naging divine sense ito at tumarget kay Zhou Yi. Isang malamig na hininga ang nanggaling mula sa espada, at isang sinag ng life sword energy ni Zhou Yi ang agad na lumabas. Isang nakakatakot na tunog ang umalingaw sa buong Tide Abyss. Tila ang malupit na sword energy ay nais putulin ang buong Tide Abyss. Ang 3 bola ng liwanag ay agad na pumutok at nalunok ni Zhou Yi. Ang projections ng 4 na espada sa lupa ay pumutok din sa pamamagitan ng life sword energy. Ang formation sa lupa ay gumuho kasama ng mga espada. Ang crack na nagsil kay Zhou Yi ay agad na bumagsak. Ling Tianhao, kahit insil mo ako ng ilang daang taon, kung hindi patay ang puso ko, paano mo ako makokontrol? Ako ang sword spirit ng Rain Celestial Sword.
Ang buhay ko ay kasing haba ng langit at lupa at minana ko ang Four Great Sword Intent mula sa sinaunang panahon. Kahit hindi ko kayang patayin ka, maliban na lamang kung papayagan kita, hindi mo ako kayang isil. Sa mga daang taon na ito, kahit patay ang puso ko, patuloy kong nararamdaman ang mana mula sa Ancient Sword Intent. Kung magkita tayong muli, tingnan natin kung ang cultivation ko ay pareho pa rin sa dati. Si Joey ay lumipad palabas ng pagdapo bago gumuho ang crack. Agad na sumunod si Wang Lin kay Joey. Isang espada at isang tao ang lumabas sa crack. Si Joey ay lumabas mula sa Celestial Sword. Nananatili pa rin siyang pareho tulad ng dati, ngunit tila may higit na oras na lumipas. Hawak niya ang pagoda sa kanyang kamay. Matapos tignan ng pagoda, inilipat ito kay Wang Lin. Wang Lin, itago mo ito ng maayos para sa akin. Tumango si Wang Lin. Nahulog ang pagoda at inilagay ito sa kanyang bag of holding. Ang mga mata ni Joey ay bumagsak kay Wang Lin, at may bahagyang pagpapasalamat sa kanyang mata. Sinabi niya, para makarating ka sa hakbang na ito sa ilang daang taon ay karapat-dapat kang batiin. Nagbuntong hininga si Wang Lin at sinabi, salamat kay Senior dahil sa Ascendant Crystal. Kung hindi, inalag ni Wang Lin ang kanyang ulo at hindi na ipagpatuloy. Ang Ascendant Crystal ay iyong gantimpala sa pagbabantay kay Ting kaya't walang kailangan pagpasalamat. Kung may pasasalamat, ako ang dapat magpasalamat sa iyo, hindi ko naisip na magkikita tayo uli pagkatapos ng ilang daang taon. Pag naiisip ko ngayon, kung hindi mo ako hinanap, hindi sana tayo magkita ngayon. Nakitang nais magsalita ni Wang Lin, ngunit tinanggihan ni Joey. Nag-isip sandali si Joey at nagtanong, Wang Lin, naaalala ko na may dalawang Celestial Sword sa loob ng pagoda, nasa iyo pa ba ang isa? Hinampis ni Wang Lin ang kanyang bag of holding at lumipad palabas ang Celestial Sword na kinasasakupan ni Shu Liguo. Nasa loob si Shu Liguo ng Celestial Sword at agad niyang naramdaman ang presensya ni Joey. Isa rin siyang spirit body, kaya't ang naramdaman niyang ito ay labis na malakas. Ang isa pa ay parang ang master ng lahat ng sword spirits, at namangha siya. Naramdaman pa niya na ang taong ito ang tunay na sword spirit ng espada na kinasasakupan niya. Siya'y nasa tahanan ng iba. Nang makita ni Joey ang Celestial Sword, kumislap ang kanyang mga mata. Itinuro niya gamit ang kanyang kanang kamay at agad na lumabas si Shu Liguo mula sa Celestial Sword. Ang kanyang mukha ay puno ng kagustuhang magbigay-pugay. Ito ay mas matindi pa kaysa nang humarap siya kay Wang Lin. Senior, ang pangalan ko po ay Shu Liguo. Ang aking master po ang nagpasya na manatili ako sa loob ng Celestial Sword. Hindi po dahil gusto ko, sabi ni Shu Liguo. Agad na naging magaspang ang ekspresyon ni Wang Lin at malamig na tiningnan si Shu Liguo. Tumawa si Joey at sinabi kay Wang Lin, hindi ko maipapasa sa iyo ang aking mga spells, pero maganda itong spirit body na ito. Maaari ko siyang tulungan na maunawaan ang Ancient Sword Intent at pabilisin ang kanyang paglago hanggang sa ganap niyang makontrol ang Celestial Sword na ito. Kabanata 640. Dakilang regalo. Maliit na butas. Nagulat si Shu Liguo. Lumingon ang kanyang mga mata at maingat niyang sinabi, iyon. Senior, ano ang layunin ng sinaunang espada na ito? Ngumiti ng bahagya si Joey at sinabi, pakiramdaman mo, at malalaman mo. Pagkasabi nito, inabot niya ang kanyang kanang kamay at agad na hinawakan si Shu Liguo. Isang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga mata at tumama sa mga mata ni Shu Liguo. Nangyari ito, nanginginig ang katawan ni Shu Liguo at ang mga mata niya ay punong-puno ng kalituhan. Sa mga sandaling iyon, malinaw niyang naramdaman ang walang katapusang impormasyon na dumiretso sa kanyang katawan mula sa kalawakan. May pakiramdam siya na ang kanyang nascent soul ay umalis sa kanyang katawan, katulad ng mga panahon na siya ay isang nascent soul cultivator pa. Dahan-dahan siyang nawala ng direksyon sa gitna ng impormasyong iyon. Binitawan ni Joey ang kanyang kamay at nawala ang gintong liwanag mula sa kanyang mga mata. Tila pagod siya. Ang pagbibigay ng kanyang sariling pamana sa iba ay nakakasira sa kanyang spirit body. Ngunit hindi siya nag-alala. Kung si Wang Lin ay dumaan sa lahat ng panganib upang iligtas siya, hindi niya alintana ang hirap ng pagpapasa ng kanyang pamana upang tulungan ang sword spirit ni Wang Lin. Wang Lin, ang iyong sword spirit ay ipinanganak na may mapanghimagsik na kalikasan, kaya kailangan mong maging maingat kapag ginagamit ito sa hinaharap. Ngunit huwag kang mag-alala ng sobra. Nag-iwan ako ng isang nakatagong imprint sa loob ng pamana. Kung susubukan niyang magtaksil sa iyo, mararamdaman niya ang pagbalik loob mula sa pamana. Tumingin si Wang Lin kay Joey. Ang pagod sa mukha ni Joey ay nagpasakit sa kanyang puso. Ipinagdiinan ni Wang Lin ang kanyang mga kamay at mahinang sinabi, Senior, salamat po. Laging matibay ang mga kilos ni Joey, tulad ng pagpapadala niya kay Sontai bilang alipin kay Wang Lin. Umiling si Joey at sinabi, hanggang ang Ting ay magising, walang halaga sa akin ang pamana na ito. Wang Lin, isang bagay lang ang hinihiling ko sa iyo, tulungan mo akong hanapin ang ama ni Ting.
Nag-isip si Wang Lin ng matagal bago tumango. Ngumiti ng bahagya si Zhou Yi at inabot ang kanyang kanang kamay. Hinawakan niya ang celestial sword na kinasasakupan ni Shu Liguo. Inabot niya ang espada, huminga ng malalim, at biglang pinatama ito. Ang palo na ito ay nagdulot sa celestial sword ng isang malakas na ugong, at isang kakaibang gas ang lumabas mula sa espada bago nawala. Ang kulay ng mukha ni Zhou Yi ay naging labis na mapatla. Unti-unti siyang naging transparent, at tumagal ng matagal bago siya nakabawi. Senior Zhou Yi, ikaw, hindi inasahan ni Wang Lin na gagawin ito ni Zhou Yi. Simula ngayon, 3 Rain Celestial Swords na lang ang natitira. Tungkol sa espada na ito, pag-aari mo na ito ngayon. Kung ako man, ang Sword Spirit na nasa aking harapan, o ang Sword Spirit pagkatapos ko, wala na kaming karapatan pang kontrolin ang espadang ito. Pagkatapos magsalita ni Zhou Yi, inihagis niya ang Celestial Sword kay Wang Lin. Nahulog kay Wang Lin ang espada at nakita sa kanyang mga mata ang pasasalamat. Maaari itong ituring na isang malaking handog mula kay Zhou Yi. May kabuuang 4 na Rain Celestial Swords. Kahit na may magnakaw ng isa, hanggat buhay si Zhou Yi, pansamantala lamang nilang makokontrol ito. Kapag naharap sila kay Zhou Yi, agad nitong makakamta ng kontrol sa espada. Kahit na hindi na si Zhou Yi ang naroroon, kung isang araw magising ang babae na nakasuot ng puti, maaari siyang lumikha ng isa pang Sword Spirit para sa Rain Celestial Swords. Makakamta ng Sword Spirit ang Ancient Sword Intent Inheritance at kontrolin ang 4 na Rain Celestial Swords. Maaaring sabihin ang 4 na Rain Celestial Swords ay palaging magiging pag-aari ng Sword Spirits at ng babaeng nakasuot ng puti, anuman ang tagal ng oras o ang mga reincarnation. Ngunit sa oras na ito, nagbago ang lahat. Ang palo na iyon ay mula kay Zhou Yi bilang Sword Spirit at bilang tagapagmana ng Ancient Sword Intent. Ang palo na iyon ang nagwasak sa imprint na inilagay sa espada sa loob ng maraming taon. Bilang Sword Spirit ng henerasyong ito, siya ay parang isang mortal na emperador. Hinati niya ang isang bahagi ng kanyang teritoryo at ipinagkaloob ito kay Wang Lin magpakailanman. Simula ngayon, kahit na magising ang babae na nakasuot ng puti o magbago ang Sword Spirit, hindi na nila makokontrol ang espadang ito. Ito ay dahil ito ay isang kautusan mula sa Sword Spirit ng henerasyong ito, si Zhou Yi. Ito ay katumbas ng isang royal decree mula sa isang mortal na emperador. Bukod pa rito, pinahintulutan ni Zhou Yi si Shu Liguo na maunawaan ang Ancient Sword Intent. Binuksan niya ang isang pinto para kay Shu Liguo, isang pinto upang maging isang Supreme Sword Spirit. Ang dalawang kamangha-manghang handog na ito ay katumbas ng pagbibigay kay Wang Lin ng isang malaking pagkakataon. Isang pagkakataon upang makuha ang isang Celestial Sword na hindi masisira kahit na dumaan ng mga reincarnation, tulad ng babaeng nakasuot ng puti. Mula ngayon, ang Celestial Sword na ito ay magiging pag-aari ni Wang Lin magpakailanman. Kahit na si Shu Liguo ay magiging unang henerasyon ng Sword Spirit para sa espadang ito. Sa Celestial Realm, tanging ang mga nakakamit ng ranggo ng Celestial Lord ang makakatanggap ng pagkakataong ito. Umulandet si Zhou Yi ng isang buntong hininga. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay naging malabo at pumasok sa Celestial Sword. Nararamdaman ko ang aura ng Sword Spirit ng huling henerasyong Rain Celestial Sword sa ilalim ng Tide Abyss. Ito ang aking pangatlong regalo sa iyo. Fiona. Ang Celestial Sword na kinasasakupan ni Zhou Yi ay kumislap at tumagos patungo sa kalaliman ng Abyss. Ibinalik ni Wang Lin si Shu Liguo, na nakatulala at patuloy na nag-aaral ng pamana, sa Celestial Sword at hinabol si Zhou Yi. Aura ng Sword Spirit ng huling henerasyong Rain Celestial Swords. Baka kay Wealth. Ang puso ni Wang Lin ay kumabog. Nasa harapan si Zhou Yi, at sa kanyang sword energy na nag-uunahan, umatras ang lahat ng hadlang. Dumating sila ng direkta sa ilalim ng Tide Abyss. Ang lugar na ito ay isang malawak na makitid na pasilyo na may walang katapusang hukay sa ilalim. Ito ay sobrang lalim na kahit ang Divine Sense ay hindi kayang abutin ang ilalim. May mga maliliit na alon ng paghila mula sa malaking butas. Bagamat mahina ito, palaging naruroon. Habang nakatayo sa daanan sa gilid ng hukay, may kaunting lupa na nahulog sa gilid at nahigop patungo sa malalim na pit. Huminga ng malalim si Wang Lin at tumingin sa malalim na hukay. Sa kanyang katalinuhan, halos agad niyang nahulaan na ang tide phase na nangyari sa labas ay sanhi ng malalim na hukay na ito. Sa isip ni Wang Lin, para bang nakita niya ang pagsabog ng hukay na lumilikha ng hindi maipaliwanag na paghila bawat 5,000 taon. Pagkatapos, sa pamamagitan ng isang misteryosong daanan, ang paghila ay nakaapekto sa panlabas na mundo at hinihigop ang mga bagay patungo sa lupang ito. Ang mga misteryo ng paglikha ay nagparamdam kay Wang Lin ng kanyang sariling hindi kayang pag-unawa. Anong uri ng spell ang kayang magtanggi ng ganitong pagsabog ng paghila tuwing 5,000 taon? Anong spell ang kayang umabot sa ganitong lakas? Pati ang All-Seer, hindi ito kayang gawin. Naisip ko lang kung ang taong sinabi ng All-Seer na nakapasok na sa ikatlong hakbang ay, huminga ng malalim si Wang Lin at nagsimulang mag-isip.
Saan patungo ang hukay na ito? Hindi alam ni Wang Lin at hindi rin niya kayang hulaan. Ngunit alam niyang kung mahulog siya dito, imposibleng makalabas. Napakakakaibang hukay na ito. Huwag tumingin dito ng matagal. Dumating ang boses ni Zhou Yi mula sa Celestial Sword. Inalis ni Wang Lin ang kanyang paningin, ngunit sa oras na iyon, bigla siyang nakarinig ng isang napakabigat na tinig. Pumunta ka pababa, ang tinig na ito ay hindi mula sa malalim na hukay, kundi mula sa bag of holding ni Wang Lin. Hindi si Yao Zizu.